Siya ang naging pinakamalakas na espiritual na Panginoon pagkatapos na pumasok sa kanyang katawan ang labis na naglalakbay na kaluluwa. Sa isang sinaunang lupain na sagana sa mga pantas na naglilinang ng kanilang espiritual na enerhiya, isang batang lalaki na nagngangalang Oroku ay isinilang sa isang maliit at malayong nayon noong isang gabi kung kailan siyam na maliwanag na bulalakaw ang nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. 12 taon na ang lumipas mula noong meteor shower, at sa kasalukuyan, ang Oroku ay patungo sa isang mahusay na kompetisyon na inorganisa ng Rikin Sect, isa sa 5 dakilang sekta na may makapangyarihang mga pantas. Samantala, sa lungsod kung saan gaganapin ang kompetisyon, ang ilan sa mga kalahok ay nagsisikap na pumasok sa isang inn. Binabaan sila ng innkeeper at idineklara na wala silang mga bakanteng silid maliban sa VIP room. Upang makapasok sa VIP room, dapat nilang sundin ang mga alituntunin ng lungsod at makuha ang isa at tanging espesyal na ticket. Sinabi niya sa lahat na sinubukan ng isang tao na pumasok sa VIP room kahapon at pinatay siya ng mga nakatatanda sa kanilang sekta. Ang mga gwardiya na binugbog lang ni Reed ay ayaw maniwala sa kanya, hanggang sa dumating ang dalawa sa mga senior cultivator, pinalipad siya sa kanilang mga espada at pinagbantaan na papatayin din sila. Sinabi sa kanila ni Rhea na hindi na kailangan yon, at pagkatapos ay sinabi ng mga nakatatanda sa lahat na mula sa pagpasok nila sa lungsod, nagsimula na ang kompetisyon para maging mga bagong estudyante ng sekta ng Rikin. Lumipad sila palayo kasama yon, at pagkatapos ay tinanong ng mga kakumpetensya si Ray kung paano nila makukuha ang espesyal na tiket sa pag-access. Sinasabi niya na walang ideya tungkol dito, at ang pag-uunawa na yon ay bahagi rin ng kanilang pagsubok. Habang ang lahat ay nagtataka kung paano nila makukuha ang espesyal na tiket, dumating si Oracle doon pagkatapos na mahanap ito salamat sa kanyang hindi kinaugalian na karunungan. Ipinakita siya ni Ray sa VIP room, at habang nagkakalat ang lahat, isang batang lalaki na nagngangalang Kai ang naintriga sa Oracle. Sa gabi, umuulan at pumapasok si Kaisain. Kakatok na sana siya sa pinto ni Oroku, ngunit naramdaman na niya ang presensya niya. Magalang na ipinakilala ni Kai ang kanyang sarili at tinanong si Oroku kung maaari niyang sabihin sa kanya kung paano niya nakuha ang espesyal na tiket. Habang si Oroku sa una ay kumikilos na parang dadalhin niya ang sikretong iyon sa kanyang libingan, nag-aalok siya na sabihin ang totoo kay Kai kung siya ay magiging lingkod niya sa isang araw. Hindi iniisip ni Kai na ito ay isang masamang pakikitungo at kaagad na sumang-ayon. Sa sandaling pumasok siya sa silid, nalaman niyang naghihingalo si Oroku para sabihin ang kwento sa isang tao. Sinabi niya na nakilala niya ang isang madaldal na matandang lalaki sa tarangkahan ng lungsod, ngunit walang sinuman ang nagbigay ng pansin sa kanya. Inalok siya ni Oroku ng tubig at sinabi ni Kaya na ganoon din ang ginawa niya, ngunit hindi nasiyahan ang matanda. Pagkatapos ay ibinunyag ni Oroku na gusto talaga ng matanda na manligaw sa isang babae, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon ng mag-isa. Kaya siya ay kumilos bilang kanyang wingman at hinayaan siyang matamaan ang isang cute na batang babae, at bilang isang gantimpala, ibinigay sa kanya ng matanda ang tiket. Samantala, si Ri ay nahaharap sa isang problema. Ang isa sa mga master ng Rikin Sect ay nakipagpustahan sa kanya. Gusto niyang magbenta siya ng 100 labanos sa napakataas na presyo dahil gusto niyang panatilihin ang kanyang kalayaan. Kung hindi, kailangan niyang bumalik sa sekta ng Rikin. Kaya kinabukasan, masama ang loob ni Ri habang nagtatayo siya ng stall ng labanos. Si Oriku ay lumabas upang suriin siya at nakipag-away siya sa kanya dahil sa maling paghinga. Biglang dumating ang isang taong tumatakbong napakabilis at hinarap si Oroku, at nakilala niya ang taong tiyak na ang mga panghalip, nilaslas nila sila bilang kanyang lingkod, si Oku. Umiiyak si Ocho na hindi niya naabutan ang takbo ni Oroku, at nang siya ay naiwan, inatake siya ng mga bandido at ninakaw ang lahat ng kanilang mga bagahe. Inaalo siya ni Oroku at pagkatapos ay sinabihan si Ri na tutulungan niya itong magbenta ng labanos kung maalagaan niya ang kanyang pagkain hanggang sa magsimula ang kompetisyon. Tinanggap ni Ri ang kanyang deal at sa lalong madaling panahon ang plano ni Oroku ay kumilos. Sinusubukan ni Nakai at ako na ibenta ang mga labanos, ngunit walang gustong bilhin ang mga ito sa halagang tig-1 Bitcoin. Biglang, dumating doon si Ortaku at sinabing bibilhin niya ang lahat ng labanos, at nagpapadala yon ng takot sa lahat. Kai, na nakabalak kayo bilang isang mascot, ay nagsabi na ang isang customer ay makakabili lamang ng 3 labanos, at pagkatapos ay sinimulan ni Achu na i-hype si Oroku para sa pagiging ang taong nakakumpleto sa unang paghahanap sa pamamagitan ng paghahanap ng tiket. Pagkatapos ay pumunta siya sa harapan at sinimulang ilista ang mga benepisyo ng mga espesyal na labanos na ito na makapagpapadalisay ng espiritual na enerhiya ng isang tao. Salamat sa kanyang mga theatrics, ang mga labanos ay nabibili sa isang iglap. Nang maglaon, tinupad ni Ri ang kanyang pangako, naghanda ng masaganang pagkain para sa Oroku. At binigyan din siya ng isang maliit na pouch na naglalaman ng isang susi at isang tansong barya nang walang anumang paliwanag. Sa lalong madaling panahon ang tunay na pagsubok ay nagsisimula at ang lahat ng mga kalahok ay nagtitipon sa harap ng isang gintong tulay. Dumating doon ang 2 nakatatanda sa kanilang mga lumilipad na espada at ibinalita na tanging ang mga taong makakalampas sa lahat ng pagsubok ang sasali sa sekta ng Rikin at magsisimula sa paglalakbay ng paglilinang. Ang unang pagsubok ay simple, tumatawid sa Golden Bridge.
isang mayamang matabang bata, at ang kanyang mga gwardya ay kumuha ng initia at tumakbo patungo sa tulay, ngunit isang malakas na harang ang humadlang sa mga gwardya at pinipigilan silang makapasok, habang si Fatty ay sinisigawan sa loob ng tulay. Ipinahayag ng mga nakatatanda na ang mga 12 o mas bata lamang ang maaaring pumasok at sabihin sa lahat na umuwi na. Maraming tao ang umuwi, ngunit sina Oroku at Achu ay nakasakay sa tulay. Biglang lumapit si Kai sa kanila at hindi makapaniwala si Oroku na 12 taong gulang pa lang siya. Gusto ni Kai na makipagtambal kay Oroku para makatulong sila sa isa't isa. Parang big shot si Oroku at sinabing hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman, ngunit pumayag siyang suportahan si Kai dahil magkaibigan sila. Patuloy silang naglalakad sa unahan at aksidenteng nabangga ni Oshu ang isang higanteng batang lalaki na mukhang isang 12 taong gulang na bakulaw. Binuhat ng bakulaw si Oshu, ngunit sa sandaling lumingon siya at nakita si Kai, tumakbo siya palayo sa takot. Nagkunwaring kamangmangan si Kai, ngunit patuloy siyang pinipilit ni Oracle na ibunyag ang kanyang mga lihim. Sinundan din sila ni Oshu, ngunit nakalimutan ang kanyang pouch at kinuha ito ni Fatty. Hindi nagtagal, natakpan ng makapal na ulap ang tulay at maraming tao ang sumusuko ng maaga dahil kulang sa pasensya. Ang mga natitira ay pumunta sa isang fountain na kung saan ay nakuryente ang sinumang sumubok na kumuha ng tubig mula dito. Sinabi ng isa sa mga batang lalaki na nakakita siya ng isang tao na naglagay ng gintong barya sa tubig at lumabas ng mag-isa. Sinabi sa kanila ni Oroku na hindi nila naiintindihan ang totoong proseso na nangyayari dito. Hinubad niya ang kanyang sapatos at itinapon ang ilang dumi sa tubig at dahil dito, lumabas ang mga tipak ng ginto mula sa mga tubo ng kawayan. Itinuro ng Eden ang 5 elemento ng conversion chart sa ibaba ng fountain na nagko-convert ng mga elemento sa isa't isa. Kaya ang ginto ay nagiging tubig at ang dumi ay naging ginto at iba pa. Napagtanto ng lahat na ang pagkuha ng tubig mula sa fountain na ito ay maaaring makatulong sa kanila sa mga pagsubok sa hinaharap, ngunit wala silang anumang ginto. Binibigyan sila ng Oricom ng ideya ng paghukay ng ginto mula sa mismong tulay, at sinimulan ng lahat na sirain ang tulay upang makakuha ng ilang ginto. Gayunpaman, hindi sumasali si Oroku sa kanila. Sa halip, inilabas niya ang lalagyan ng tanghalian na ibinigay sa kanya ni Ri at isinausaw ito sa fountain at umaagos ang tubig. Nang ibalik niya ang lalagyan sa kanya, sinabi niya sa kanya na ito ay binalutan ng ginto at sinabi sa kanya na gamitin ito ng husto. Nauuna ang kanyang grupo habang ang iba ay nag-imbak din ng tubig sa anumang paraan na kaya nila. Nagpasya ang gorilya na dalhin ang buong fountain kasama niya, ngunit nadulas siya at nahulog ang chart ng conversion ng elemento sa tulay at nawala ang lahat ng ginto. May mga nadapa pero iniligtas sila ng 2 matanda, habang ang iba naman ay nakakapit sa rehas ng tulay. Ang grupo ni Oroku ay malapit na sa kanilang destinasyon, ngunit si Oshu ay pagod na sa paggawa ng lahat ng mabibigat na buhat ng mag-isa. Kinuha ni Oroku ang higanteng supot ng tubig, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang tulay na nawasak. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na tumakbo at pagkatapos ay binigay sa kanila ang supot ng tubig upang mabilis silang tumawid sa tulay. Siya pagkatapos ay patuloy na tumatakbo tulad ng kanyang buhay ay nakasalalay dito, tumatawid sa tulay sa oras. Ang kanyang koponan ay dumating sa isang bato na nagmamarka ng pagtatapos ng Golden Bridge at nagsasabing ang sinumang makarating sa puntong ito ay kwalipikadong sumali sa sekta ng Rikin. Kung pipiliin ng isa ang landas patungo sa kanan, agad silang pipiliin bilang mga panlabas na disipulo, ngunit kung pipiliin nila ang kaliwang landas, isa pang pagsubok ang magsisimulang sumapi sa mas mataas na ranggo na panloob ng mga disipulo. Si Oroku ay may kumpiyansa na tumahak sa kaliwang landas at sa lalong madaling panahon natagpuan ang kanyang sarili sa isang madilim na kuweba. Sa sandaling lumabas siya sa kuweba, nakita niya ang mga pintuan sa isang nayon sa harap niya. Kumatok siya sa gate para tingnan kung ano ang susunod na mangyayari at bumukas ang isang maliit na trangka. Ang Oracle ay naglagay ng tubig mula sa fountain dito at ang magkabilang gilid ng gate ay nagsimulang umilaw habang ang mga ilaw ay umabot na sa itaas ay bumukas ang gate at isang grupo ng mga magagandang babae ang naghagis ng konfeti para salubungin sila. Inaanyayahan nila si Oroku at ang kanyang mga kaibigan at dinala sila sa inn kung saan sila ay ibinibigay sa isang masarap na pagkain. Hindi nagtagal, dumating din doon ang iba pang mga kalahok, ngunit ang kanilang pagkain ay hindi kasing sarap ng sa Oroku at ng kanyang koponan. Ang isang koponan ay naging isang grupo ng mga may karapatan na Karens matapos silang tanggihan ng anumang karne dahil hindi sila nagdala ng anumang tubig at galit silang lumapit sa Oroku upang makibahagi sa kanila ng karne. Hindi sila pinapansin ni Oriku na parang wala sila doon at nagagalit ang mga lalaki. Biglang dumating doon ang matangkad na redhead at sinabi sa kanila na iginawad ng mga taga nayon ang lahat ng kalahok batay sa dami ng tubig na dinala nila. Pagkatapos ng grupo ni Oroku, siya lang ang nagdala ng tubig habang ang iba ay walang dala. Pagkatapos ay ipinahayag ng taong mapula ang buhok na mayroon siyang impormasyon tungkol sa lahat sa kompetisyon na ito, ngunit hindi tungkol sa Oroku. Kaya hinihiling niya sa kanya na ibahagi ang kanyang mga detalye. Nagalit si Orkut sa kanya at hiniling na ipakilala muna ang kanyang sarili, at ipinakita ng taong mapula ang buhok na siya si Shoshan, ang prinsipe ng korona ng bansang Daemon. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanila na wala siyang espesyal kumpara kay Kai,
na pangalawang prinsipe ng Untay Empire. Maging ang tatlong Karen ay mula sa mga prestihiyosong pamilya, ngunit sinabi ni Oroku na dapat sila ay mula sa isang pamilya ng mga prestihiyosong talunan. Nagalit ang mga lalaki at inatake siya, ngunit sumigaw si Oroku para humingi ng tulong at biglang, isang ninja ang dumating doon at tinalo ang tae sa mga lalaki. Tinanong ni Agma Ikay si Oroku kung kilala niya ang ninja, at sumagot siya na hindi niya kilala. Gayunpaman, ang mga taong tumanggap sa kanila sa nayon ay nagsabi sa kanya na ito ay isang zone na walang salungatan, at kung sino man ang may problema, kailangan lang nilang sumigaw para sa tulong. Ipinahayag ni Kai ang kanyang pagkalito tungkol sa layunin ng nayon at naniniwala si Ortaku na ito ang lokasyon ng ikalawang pagsubok. Dahil ang nayon ay tila ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo, ang kanilang pagsubok ay dapat na makahanap ng isang paraan palabas sa lugar na ito. Kinabukasan, ginalugad ni Oroku at Kai ang nayon nang mapansin nila ang tatlong bastos na lalaki na binubuli si Fatty, na sinusubukan lamang na sumali sa kanilang koponan upang tulungan sila. Sinunggaban nila siya at sumigaw si Oroku para humingi ng tulong, na pinamunuan ang ninja na magpakita at muling talunin ang impyerno sa kanila. Nagpasalamat si Fatty kay Oroku at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Bunho, ang anak ng isang sikat na guro. Inamin niya na hindi siya ang pinakamatalinong kasangkapan sa Shed, ngunit naniniwala siyang makakatulong siya sa Oroku kahit papaano. Ang kanyang mga salita ay taos-puso, ngunit hindi sapat upang ilipat si Oroku, na nagsabi kay Bunho na subukan munang maghanap ng kanyang sariling paraan sa pamamagitan ng pagsusumikap. Habang papalayo si Bunho, sinabi ni Kai na talagang makakatulong siya sa kanilang koponan, at sumang-ayon si Ortoku. Gayunpaman, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para magkatrabaho sila. Sa kabilang banda, lumabas din si Ochu upang mangalap ng impormasyon tungkol sa nayon at doon niya nakilala ang redhead na si Sushin. Sinubukan ni Sushin na lumapit sa kanya at nalaman niyang mataas ang tingin ni Ochu sa kanyang amo na palaging nasa labas ng kahon ang iniisip. Sinabi sa kanya ni Sushin na kung makapasa siya sa pagsusulit, magiging alagad din siya ng sekta ng Reikin. Tinanong niya si Akshu kung plano niyang manatiling lingkod ni Oroku magpakailanman, at ang mga salitang iyon ay nananatili sa kanya. Sa gabi, ibinibigay ni Ocho ang lahat ng impormasyon na kanyang nakolekta at si Oroku ay nagbubuod nito. Ang mga taga-nayon ay walang konsepto ng pera at upang makakuha ng isang bagay, kailangan nilang gumawa ng ilang trabaho bilang kapalit. Ang mga taga-nayon ay tila walang pakialam sa kompetisyon, ngunit ang paraan upang makalabas sa nayon at makapasa sa pagsubok ay tiyak na nasa kanila. Kinaumagahan, tumakbo si Bono sa pintuan ni Oroku at humingi ng tulong sa kanya. Sinabi niya na kahapon, isang matandang babae na nagngangalang Ryu ang nagdala sa kanya sa bahay at nag-aalaga sa kanya. Ngunit kinaumagahan, dumating ang asawa ng mayor sa kanyang bahay at nagsimulang mag-away. Dahil natalo ang asawa ni Mayor, naglabas siya ng galit kay Bunho na tumakbo rito. Walang ideya si Kai tungkol sa kung ano ang nangyayari, ngunit alam ni Oroku ang lahat. Napansin niya ang matandang babae na si Ryu na nanliligaw sa mayor ng nayon sa party na pinagsisilosan ang kanyang asawa. Ipinahayag ni Oroku na ang dalawang babae ay mahalaga upang malaman ang labasan, at naniniwala si Kai na dapat muna nilang subukang ayusin ang mga bagay ng mapayapa sa pagitan nila. Kaya agad siyang tumungo sa bahay ng alkalde, inaabot ang kanyang asawa ng isang hangki, at sinabing gusto niyang makausap ang alkalde. Ang hangki ay kay Ryu, na nakuha niya kay Bunho, at sigurado si Kai na sasagot ang mayor. Hindi nagtagal, tinawag siya ng alkalde para makipag-usap. Bumalik si Kai mula sa kanyang paghahanap at ipinaalam kay Oriku na ang mayor ng nayon at si Ryu ay may relasyon, at ang pinakamadaling paraan upang malutas ang problemang ito ay ang hiwalayan ng alkalde ang kanyang asawa at pakasalan si Ryu. Gayunpaman, hindi gusto ni Kai ang solusyon na iyon at sa halip ay gusto niyang patatagin ang relasyon ng mayor at ng kanyang asawa. Gayunpaman, naniniwala si Oroku na dapat lang nilang hayaan na sumama din si Ryu sa mag-asawa para magkaroon sila ng triple phone gabi-gabi, at nabigla si Kai nang marinig ang kanyang lohika. Isinasantabi ang mga biro, binigyan siya ni Oroku ng isa pang mungkahi. Nang maglaon, habang si Ryu ay patungo upang talunin ang kalokohan ng asawa ng alkalde dahil sa pananakit sa kanyang ampon na si Bunho, nilapitan siya ni Kai at sinimulan siyang suklian. Masaya silang pumasok sa loob ng bahay at umalis si Kai matapos bigyan ng kasiyahan ang matandang babae sa loob ng 2 araw na sunod-sunod. Dahil dito, nagkaroon ng panlasa si Ryu sa mga nakababatang lalaki at muling pinasigla ng alkalde at asawa ang kanilang pagmamahalan. Sinabi ni Kai, ang mga ngaso ng Cougar, ang lahat ng ito kay Oroku, at inihayag na nakatanggap siya ng pahintulot na umalis sa nayon ngayon. Sa talang iyon, binalaan din niya si Oroku na ang kanyang tagapaglingkod na si Ochu ay maaaring hindi talaga tapat sa kanya. Kaninang araw, binigay ni Bunho kay Kai ang pouch na puno ng pera na ibinagsak ni Ochu sa tulay. Siya ay nag-aalinlangan sa isang katulong na may ganitong kalaking pera at nagluluksa kay Oroku upang alalahanin si Achu at pagkatapos ay umalis sa nayon kinabukasan. Kasunod ng kanyang tagumpay, nagsimula din ang iba na maghanap ng mga pakikipagsapalaran upang umalis sa nayon, ngunit nananatiling hindi aktibo ang Ortaku. Isang gabi, dumating si Ocho para sabihin sa kanya na nakuha na niya ang lahat ng impormasyong hiningi niya at malapit na ring matapos ang kanyang misyon.
Sinabi sa kanya ni Oroku na malaya siyang magpatuloy sa susunod na hakbang ngayon, ngunit sinabi ni Oshu na hindi niya maiiwan ang kanyang amo. Sinabihan siya ni Oroku na huwag mag-isip sa mga ganoong bagay dahil pagkatapos na makapasa sa pagsubok, sinimulan na niya ang kanyang paglalakbay sa pagiging isang kultivator, na dapat niyang ipagpatuloy mag-isa. Yumuko si Oshu at nagpasalamat sa kanya, ngunit may malisyosong ngiti sa kanyang mukha. Bilang kapalit, ibinato ni Oroku ang supot ng pera sa kanya at inagaw niya lang ito at tumakbo palayo, iniwan ang lugar na magulo. Palaging alam ni Oroku na si Oshu ay hindi naging tapat sa kanya sa loob ng 7 taon na pagsilbihan niya sa kanya. Nasasaktan siya na iniwan siya ngayon, ngunit iyon ang pagkawala ni Oshu at hindi sa kanya. Nagtanggal siya ng telang nakatakip sa tabla sa likod nito, kung saan siya ay lumikha ng perpektong plano upang i-clear ang lahat ng mga pakikipagsapalaran sa nayong ito, magpatuloy sa susunod na antas tulad ng isang alamat. Sa lalong madaling panahon, maraming iba pang mga kalahok ang nagsimulang kumpletuhin ang kanilang mga pakikipagsapalaran at umalis sa nayon, ngunit ang ilan sa kanila ay nabigo pa rin ng husto, kabilang ang Brain Dead Trio. Ang kanilang pinuno ay humihingi ng tulong kay Oroku dahil alam niyang tinulungan niya ang iba na linisin ang misyon, ngunit malinaw niyang sinabi sa kanya na wala siyang oras para sa mga walang pangalan na karakter na tulad niya. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Oroku ang kanyang mahusay na plano upang makuha ang pinakamaraming puntos mula sa nayon. Tinulungan niya ang isang tila ordinaryong ginang na nagngangalang Titako sa pamamagitan ng pagdadala ng tubig sa kanyang bahay. Ang iba ay curious dahil si Tiyako ay walang anumang mga pakikipagsapalaran tulad ng iba pang mga taga-nayon at sila ay bumubuntot kay Oroku upang makita kung ano ang kanyang ginagawa. Binibigyan ni Titako si Oroku ng tanghalian at pagkatapos ay hiniling sa kanya na maghatid ng parsela sa kanyang anak na siyang guro sa paaralan. Inihatid ni Oroku ang parsela at kinumpleto pa ang tula na pinaghirapan ng guro. Bilang gantimpala, hiniling niya ang kanyang mabahong tuwalya at dinala ito sa drag queen sa nayon na may mga hot para sa guro. Bilang kapalit ng tuwalya, niregalo sa kanya ng drag queen ang isang kaldero ng handmade steamed meat at ibinibigay ito ni Oroku sa taong mas nangangailangan nito. Patuloy niyang ginagawa ito at tinutupad ang mga hinihingi ng lahat ng 120 taga-nayon sa loob lamang ng isang araw. Ang Brain Dead Trio ay nagtataka kung ano ang mapapala niya sa paggawa niyan dahil ang tanging dahilan upang maging maayos ang pakikipag-ugnayan sa mga taga-nayon ay upang makatanggap ng mga quest at karamihan sa mga tao ay naitalaga na ang kanilang mga quest sa isang tao. Dumating doon si Oracle at kinukutya sila na sinasabi na dapat silang maging tanga dahil sa ilang uri ng inbreeding sa kanilang pamilya at inatake siya ng mga lalaki. Iyon ang cue para sa ninja na dumating at talunin sila muli. Sinadya ni Oroku ang lahat dahil ang ninja ay ang 121 taga-nayon at hindi pa niya ibinibigay ang kanyang paghahanap sa sinuman. Humingi siya ng misyon sa ninja, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito sapat at pagkatapos ay naglalaho. Napagtanto ni Oracle na pinag-uusapan niya ang tungkol sa pagiging malapit niya sa mga taga-nayon, kaya ginagawa niya ang kanyang makakaya upang masiyahan ang lahat ng mga taga-nayon. Sa sandaling naniniwala siya na ang kanilang mga kasiyahan ay naabot na, muli siyang nakipag-away sa mga lalaking patay na ang utak. Sinusubukan nilang kontrolin ang kanilang galit sa una. Ngunit pagkatapos, tinawag ni Ortoku ang kanilang mama na isang asarol at agad silang naghagis ng mga kamay na pinilit ang ninja na magpakitang muli. Hindi siya masaya na ginagamit siya nito bilang kanyang bodyguard at nagpa siya na ibigay sa kanya ang kanyang misyon. Gusto lang niya ng pera, ngunit ang pera lamang na ginagamit sa bundok na ito. Nalilito si Oroku dahil walang pera ang nayon, ngunit naalala niya ang barya na ibinigay sa kanya ni Rei. Gayunpaman, tumanggi siyang ibigay ito sa ninja, at sinabi na ito ay isang alaala ng kanyang namatay na asawa na kinikita siya. Nang maglaon, pumunta si Orko sa alkalde ng nayon at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga benepisyo ng pera at capitalization, at ipinangako niya na gagawing tulad ng Isere ang kanilang nayon kung magsisimula silang gumamit ng pera. Gayunpaman, tumanggi ang punong nayon na baguhin ang tradisyon ng nayon sa anumang kadahilanan at tumakas. Samantala ang ninja na talagang si Ri ay nanonood ng eksenang ito gamit ang magic pool kasama si Obu, ang hindi nakabitin at walang pakialam na elder ng sekta na nagdisenyo ng pagsubok na ito. Naniniwala si Obu na si Oroku ay isang glitch sa kanyang perpektong ginawang pagsubok at hindi siya masaya na nagpasya si Ri na tulungan siya kahit na magkaibigan sila. Sinabi sa kanya ni Ri na may utang siya kay Oroku kaya wala siyang pagpipilian kundi tulungan siya. Tinuruan din niya si Obu na kumilos bilang isang elder, ngunit nagsimula siyang magtampo na hindi siya tumatanggap ng sweldo para sa mahusay na pag-ugali. Biglang pumunta doon ang pinuno ng sekta at nagalit sa mga kalokohan ni Obu at pinaalis siya upang magsanay ng nakahiwalay. Samantala, sinusubukan ni Oroku na makipag-away muli sa mga lalaki, ngunit pumunta doon si Ri at itinaboy siya bago iyon mangyari. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niya at sinabi niya na siya lang ang may alam sa pera sa nayon. Ayaw niyang ibigay sa kanya ang isang barya na mayroon siya, kaya hiniling niya sa kanya na pahiramin siya ng pera para maibigay nila ito sa kanya at maipasa ang kanyang paghahanap. Sinabihan siya ni Rihia na hindi niya magagawa iyon at dapat niyang ibigay sa kanya ang isang bagay na pinahahalagahan sa bundok na ito bilang kapalit.
Nagpasya si Oroco na ibigay sa kanya ang susi na nakuha niya kasama ang barya dahil alam niyang hindi ito makakatulong sa kanya, ngunit mahalaga ito sa ninja. Tinanggap niya ang kanyang alay at sinabi sa kanya na nakapasa siya sa pagsusulit na ito. Dinala niya siya sa labasan at nagtungo si Oroco sa isang kuweba pagkatapos niyang mawala. Pinapanood siya ni Rin na sumama kay Obu na nagtanong kung para saan ang susi. Sinabi niya sa kanya na ito ay para sa safe na naglalaman ng lahat ng pera na nakuha niya mula sa pagbebenta ng mga mamahaling labanos. Nagulat si Obu dahil binigyan ni Rin si Oroco ng isang bagay na napakahalaga, ngunit sinabi niya na palagi siyang naniniwala na gagawa siya ng tamang pagpipilian. Samantala, dumating si Oroco sa isang treasure box na nasa loob ng kuweba. Isang magic board ang nag-scan sa kanya at pagkatapos ay ipinapakita ang kanyang impormasyon. Ang kahon ng kayamanan ay bubukas upang ibigay sa kanya ang kanyang gantimpala batay sa kanyang pagganap sa nayon. Samantala, nakikipag-chat si Obu sa isa pang elder ng sekta tungkol sa kung paano idinisenyo ang reward system para maabot ng mga kalahok ang layunin at matanggap sa sekta. Wala raw silbi dahil ang pinakamagaling ay papasukin sa sekta kahit hindi niya maabot ang layunin. Dumating doon ang isa pang elder upang tingnan ang progreso ng mga kalahok at tinanong si Obu tungkol sa kanilang potensyal. Sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Kai na siyang unang lumabas sa nayon sa kabila ng pagkakaroon lamang ng higit sa average na potensyal. Siya ay natigil sa ikatlong yugto ng pagsubok ngayon na kung saan ay ang pagtawid sa isang lambak ng nyebe na palaging may malalakas na snowstorm na nangyayari. Si Kai ay nasa lambak sa loob ng kalahating buwan at gamit ang kanyang gantimpala na maaaring magpababa ng antas ng kalaban, sinubukan niyang kunin ang isang higanteng mammoth. Napakalakas pa rin ng mammoth sa kabila ng pagkawala ng 3 antas at nabasag ang espada ni Kai habang sinusubukan niyang labanan ito. Nadulas siya sa gilid ng bangin habang hinahabol siya ng mammoth at iniligtas niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paglubog ng kanyang espada sa bangin. Pagbaba niya, nakita niya si Oshu doon na nagtatanong kung sinusubukan niyang linisin ang sahig na ito ng mag-isa. Wala man lang tiwala si Kai sa kanya pero umasta siya na parang walang mali. Sinabi ni Ocho kay Kat na dapat silang magtulungan upang talunin ang mammoth at marami na siyang tao sa kanyang koponan. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang kapangyarihan, maaari nilang talunin ang halimaw, ngunit habang nagsisimula silang maghintay para sa tamang pagkakataon na umatake, ang mammoth ay nagsimulang lumaki sa laki. Sinabunutan ni Omu ang hirap ng mga pagsubok upang mas lumakas ang mga halimaw ng mas maraming tao ang lumalaban sa kanila at hindi iniisip ng mga kasamahan niyang matatanda na walang makakapasa sa pagsusulit ngayon. Biglang dumating si Ortoko sa kinaroroonan at nagulat ang lahat dahil dapat ay nasa likod siya ng 2 linggo. Marami na pala siyang natanggap na reward. Ang una sa mga ito ay ang Cloud Stepping Shoes na nagpapahintulot sa kanya na masakop ang napakalaking distansya sa pamamagitan lamang ng 3 hakbang. Sila ay naubos na ngayon. Ang susunod na item ay ang Mystic Frost Sword at maging si Obu ay nabigla nang makita na sa kamay ni Orikru ay napagtanto niya na dapat ay nakakuha ka ng isang walang katotohanan na halaga ng mga puntos upang makakuha ng isang pambihirang gantimpala. Gayunpaman, nang walang wastong pagsasanay, walang sinuman ang maaaring gumamit ng cloud stepping na sapatos o ang frost sword at nagtataka siya kung paano ito ginagawa ni Oroco. Samantala, si Oroco ay lumikha ng isang blizzard gamit ang kanyang espada at inatake ang mammoth na yumakap sa kanya sa langit. Mahusay na ginagamit ni Oroco ang gravity sa kanyang kalamangan at sinasaksak ang mammoth nang may mahusay na epekto na natalo agad ito. Kapag nawala ang mammoth, ang Snowy Valley ay agad na nagiging isang malago na damuhan na nag-iwan sa lahat na natigilan. Maging si Oroco ay nalilito tungkol dito. Biglang nabasag ang kanyang espada at sinabi niya na ito ay isang gamit na gamit lamang. Naniniwala siya na ang tagasuri na nagbigay daan sa kanya na gumamit ng ganito ay isang medyo hindi nakagapos na tao. Sa sandaling sabihin niya ito, lumitaw si Omu sa kanyang harapan, nagniningning ng maliwanag habang siya ay bumababa. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito at sa susunod na sandali ay nagsimula siyang umiyak na nabasag ang espada. Nagsimula siyang magturo kay Oroco na gumamit ng napakalakas na puwersa na ang lahat ng paparating na pagsubok na kanyang idinisenyo ay nawasak at ngayon ay kailangan niyang ipasa ang lahat ng naroroon dito. Namangha si Oroco nang malaman niya na siya ang nagdisenyo ng pagsubok at pagkatapos ay sinimulan siyang hawakan ni Obu. Nakahanap siya ng isang espesyal na bagay na tinatawag na Golden Seal na kabilang sa pinuno ng sekta doon. Napagtanto niya na magagamit ni Oriko ang mga bihirang bagay salamat sa ginintuang selyo at nagpasya siyang nakawin ang mga ito dahil sa paggamit ng mga ito makakakuha siya ng access sa Secret Treasury. Gayunpaman, nagsimulang lumipad ang gintong selyo at hinabol ito ni Obu hanggang sa matagpuan niya ang pinuno ng sekta sa kanyang harapan. Sinubukan niyang magpa-cute at hiniling sa kanya na ibigay sa kanya ang bagay na hinahanap niya. Ngunit siya ay talagang galit na ang Mystic Frost Sword ay nabali dahil sa kanya. Upang mabayaran niyon, nagpasya siyang ibawas ang 20 taong halaga ng kanyang sweldo at si Obu ay lumipad na umiiyak.
Pagkatapos nito, ang pinuno ay nagpatawag ng isang pulong ng lahat ng matatanda upang magpasya kung ano ang gagawin sa mga estudyante. Naniniwala sila na sobra-sobra ang 15 estudyante dahil wala silang budget para doon. Nagpasya ang pinuno na magsasagawa sila ng isa pang pagsusulit at sa pagkakataong ito ay direktang susuriin ng mga matatanda ang mga kalahok. Sumasang-ayon ang lahat sa kanyang desisyon at tinawag nila ang lahat ng kalahok sa Mystic Cloud Hall. Ang dalawang nakatatanda ay nagbibigay ng mga tagubilin para sa karagdagang pagsusulit. Isa-isang dadalhin ang mga kalahok sa harap ng matatanda, at pagkatapos ng maingat na pagsusuri, 3 lamang sa kanila ang papayagang sumali sa sekta. Nagpasya si Sushin na kunin ang inisyatiba at tumayo sa loob ng silid, kung saan sinusukat ng Magic Circle sa sahig ang kanyang mga kakayahan at potensyal. Ang mga matatanda ay humanga, at pagkatapos ay tinawag nila ang susunod na mga kalahok upang hatulan sila ng isa-isa. Si Oroku ang huli, at kapag siya ay tumuntong sa Magic Circle, ang kanyang potensyal ay lumalabas na mas malaki kaysa sa iba. Lahat ng matatanda ay namangha, at naniniwala sila na siya ay isinilang na may celestial spirit base, na sinasabing nagbibigay sa may-ari nito ng maalamat na kapangyarihan. Sa gayon, sinimulan ng mga elder na pag-isipan kung sinong 3 estudyante ang pipiliin. Ang 3 nanalo ay sina Sashin, Bonho at Oksu, na ikinatulala ng lahat. Walang sinuman ang makapaniwala na hindi napili si Ortaku, at sa pagbabalik ng lahat, nananatili siya sa likod upang sumpain ang mga matatanda sa pagkabigo sa kanya. Sinubukan ni Sushin na kuskusin ang sa kanyang mukha at inalok siya ng posisyon sa kanyang bansa. Ngunit tahasan itong itinanggi ni Ortaku at iniinsulto siya sa pagiging masyadong mayabang. Nagsimula siyang umalis sa silid kasama si Kai, ngunit pagkatapos ay pinigilan sila ng batang babae na nagpahayag ng mga resulta at inihayag ang dahilan kung bakit sila nabigo. Una, sinabi niya kay Kai na siya ay talagang malaki ang potensyal, ngunit ang mga diskarte ng Rikin sect ay hindi angkop para sa kanya. Ipinahayag niya na sa sekta ng Rikin, ang kanilang layunin ay malampasan ang sangkatauhan at umakyat sa pagka-Diyos, ngunit ito ay halos imposible. Kaya pala hindi nila pinili si Kai dahil mas hindi siya bagay dito. Nag-alok siya kay Kai ng isang sulat ng rekomendasyon sa sekta ng Manpo, na sinasabing mas bagay ito sa kanya. Pagkatapos ay tumungo siya sa Oroku at sinabi sa kanya na mayroon siyang Void Spirit Base, na siyang pinakabihirang at pinakamakapangyarihang uri ng Celestial Spirit Base. Gayunpaman, walang mga pamamaraan na angkop sa base ng espiritong iyon, at kahit na ang mga maalamat na magsasaka ay nabigo itong umakyat sa pagiging Diyos, kaya wala itong tunay na halaga para sa anumang sekta. Masaya niyang sinabi sa kanya na ang isang elder ay nag-iisip na maaaring siya ang kanilang maswerteng alindog dahil sa kanyang espesyal na base ng espiritu at tumalon si Oroku sa pagkakataong iyon. Sinabi ng matanda na nagbibiro lamang siya, ngunit tumanggi siyang talikuran ang kanyang sinabi. Biglang nagsalita si Obu na nagsasabing hindi nila maaksaya ang kanilang mga mapagkukunan sa isang taong hindi man lang mag-aaral dito at sinabi ni Ortakus na babayaran niya sila ng bayad. Inilabas niya ang coin na binigay ni Ri at itinapon iyon. Napatulala ang lahat dahil milyon-milyong halaga ang barya na iyon at nagtataka sila kung paano ito nakuha ni Oroku. Hindi na nagulat si Omu dahil alam niyang ibinigay ito ni Ri kay Oroku. Kinalagkad siya ng pinuno ng sekta palayo at nalaman ang buong kwento kung paano tinulungan ni Oroku si Ri at ibinigay niya sa kanya ang barya na napanalunan niya mula sa kanya sa taya sa Labanos. Habang paulit-ulit niyang sinasabi ang tungkol dito, ang sabi ng punong na yon, bakit kailangang tumulong si Ri sa ibang tao gayong mas interesado siya sa taong nagngangalang Osho na nanatili sa VIP room. Oh freaks out sa pagdinig na ito at lectures sa kanya para sa pagiging nahuhumaling sa Ri na hindi siya nagbibigay ng pansin sa anumang bagay. Hindi man lang siya makatingin sa mata at bumalik sa bulwagan. Doon ay sinabi niya kay Oroku na ang barya na ginamit niya ngayon ay nilikha ni Master Shan, ang tagapagtatag ng sektang Rikin. Ang may-ari ng barya ay maaaring gumawa ng anumang hiling at ipinahayag ni Oroku na nais niyang maging pinuno ng sekta ng Rikin. Sinabihan siya ng pinuno na maging mas makatotohanan at hinihiling ni Oroku na maging isang legacy na disipulo na ang posisyon ay direkta sa itaas ng panloob na disipulo. Tinanong ng pinuno ang mga matatanda kung sino ang gustong magturo sa bata dahil ang legacy na disipulo ay direktang sinusubaybayan ng isang elder. Ang bawat isa ay nagbibigay ng mga dahilan na nagbabawal sa kanila na kumuha ng isang legacy na disipulo, kaya nagpasya ang pinuno na ibigay si Oroku kay Obu na walang mga disipulo at walang mga tungkulin din. Pagkatapos noon, naging mga panloob na disipulo sina Okyu, Sushin at Bunho. Umalis si Kai patungo sa sekta ng Manpos na may dalang liham ng rekomendasyon at lahat ng iba ay nakahanap ng mga recruiter mula sa mas maliliit na sekta sa lungsod kapag nagsimula ang isang pagsubok. Samantala, naiwan si Oroku na walang mapupuntahan. Hindi nagtagal, bumaba si Obu sa likuran niya at sinabing siya na ang magiging amo niya ngayon. Siya ay nahiya na sinasabi na ito ang kanyang unang pagkakataon kaya dapat itong maging banayad. Iniisip ni Orko na siya ang reyna ng mga pervert, ngunit pagkatapos ay naging malungkot, iniisip kung ang kanyang paglilinang ay magiging maayos sa kanyang pambihirang espiritu.
Sinabi sa kanya ni Obu na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito dahil hindi siya susuko sa paggawa sa kanya ng isang master cultivator. Nakipagkamay sila at nagpakilala, at pagkatapos ay hinawakan ni Obu si Ortaku. Lumipad palayo sa kanyang tahanan na tinatawag na Amorphic Peaks. Sa daan, sinabi niya kay Oroku na ang ki mula sa buong rehiyon ay nagtitipon sa Rikin Mountain na may kabuuang 12 taluktok. Sinabi niya na ang Amorphic Peak ay nasa ika-4 na ranggo sa kanila at dapat itong magkaroon ng sapat na ki para ibahagi nila. Gayunpaman, sa sandaling maabot nila ang rurok, nalaman ni Oroku na si Ogu ay nabubuhay sa lubos na kahirapan dahil sa kanyang mga gawi sa paggastos at mga utang. Walang mga puno sa Amorphic Peak dahil ibinenta niya ang mga ito para sa troso at nakalimutan niyang magtanim ng mga bagong puno. Medyo maliit at sira na rin ang bahay niya. Ipinaliwanag ni Omu na siya ay nasa ika-5 ranggo sa 10 matatanda ng sekta ng Rikin at binuo niya ang Amorphic Cultivation Style na kanyang ginagawa. Sinabi ni Obyu na siya ay nasa pinakamababang yugto sa lahat ng matatanda, habang ang pinuno ay 3 antas na lamang mula sa pagiging isang Diyos. Pagkatapos nito, dinala ni Omu si Oraku sa dining hall ng Outer Disciples para turuan siya kung paano kumain ng libre. Sa sandaling bumalik sila sa kanilang tahanan, pinasuri ni Omu si Oraku at humanga siya sa pagiging matalino niya. Nang maglaon ay tinanong niya siya kung bakit gusto niyang maging isang magsasaka at sumagot siya na gusto niyang maging isang Diyos. Sinabi ni Obyu na ito ay isang mataas na pangarap na halos walang nakakamit at sinagot ni Oroku na ang kanyang pangalawang layunin ay mabuhay ng mahabang buhay. Sinabi niya sa kanya na ang pinakamatandang tao sa mundo ng paglilinang ay higit sa 35 taong gulang, ngunit siya ay hindi hihigit sa isang espesimen ng pananaliksik ngayon. Sinabi ni Obu kay Oroku na anuman ang kanyang layunin, dapat siyang magkaroon ng matatag na paghahangad upang mabuhay at umunlad gaano man kahirap ang mga bagay, dahil kung siya ay mamatay, lahat ng kanyang pagsusumikap ay walang halaga. Nagsisimula ang pagsasanay ni Oroku sa araling ito at lumipas ang 2 taon sa isang iglap. Isang umaga, sa kanyang pag-uwi pagkatapos ng kanyang karaniwang pag-ehersisyo, nalaman niyang nahimatay si Obyu pagkatapos uminom ng sobra. Siya ay tumatagal ng isang mahabang panggamot na paliguan upang i-relax ang kanyang well-defined muscles. At pagkatapos ay gumamit ng teleportation circle para dumalo sa mga klase kasama ang iba pang mga disipulo. Ang klase ay puno ng mga baluktot na panlabas na disipulo na dumating upang matuto ng walang kwentang kasaysayan dahil lamang sa tinuturuan sila ng magandang nakatatandang sikhan. Gayunpaman, ang aralin ngayon ay napakahalaga dahil ito ay tungkol sa edad ng pagkawasak na humantong sa pagkamatay ng maraming sikat na cultivation masters. Ang edad ng pagkawasak ay nagsimula 6,000 taon na ang nakalilipas at ang banal na susi ng kontinente ay biglang nagsimulang bumaba at pagkatapos ng 200 taon ay ganap itong naglaho. Bilang resulta, maraming mga high-level cultivator ang nabaliw matapos mawala ang kanilang banal na susi at ilang mga high-level na diskarte ay nawala din dahil doon. Pagkatapos ng klase, ang lahat ay tumungo sa mga dining hall, at maging ang mga panloob na alagad ay pumunta sa dining hall ng mga panlabas na disipulo. Simple lang ang dahilan niyan. Ang bagong hire na chef ng interdisciplinary dining hall ay nagluluto ng ilang kakaibang pagkain na sinasabing tutulungan nila ang mga estudyante, ngunit walang sinuman ang makatiis nito. Ang tanging nananatili hanggang sa huli upang kainin ang kanyang pagkain ay si Bonho na napakahirap para sa kanya. Nagpasya si Oroku na huwag kumain doon at sa halip ay nagtungo sa kagubatan kung saan nasagasaan niya si Ri na dumating dito na may dalang masarap na pagkain. Habang kumakain siya, tinanong siya nito tungkol sa kanyang pag-unlad. Sinabi niya sa kanya na siya ay maayos at tinanong kung sino ang nagpapatakbo ng kanyang habang siya ay narito. Inihayag ni Ray na kinuha niya ang brain dead trio at sinanay ang mga ito na magtrabaho para sa kanya kaya sila ay humahawak ng mga bagay. Pagkatapos ay tinanong niya si Ortaku tungkol sa kanyang kasintahan at nasasakal siya sa kanyang pagkain habang sinusubukan niyang sabihin na kaibigan lang si Kai na sumusulat sa kanya ng liham bawat buwan. Magaling siya sa sekta ng Manpos at nalampasan na niya ang ika-7 antas ng pagtitipon kay Kai sa kanyang katawan. Sinabi ni Rei na si Kai ay nauuna sa kanilang mga panloob na alagad na halos hindi na nakakakuha ng ki. Gayunpaman, ang Oroku ay mas masahol pa dahil maaari lamang niyang gawin ang mga pisikal na ehersisyo at hindi magawang kunin si Kai. Sinabi ni Oroku na kailangan pa niyang magtayo ng matibay na pundasyon, ngunit tiwala siyang magiging matatag siya sa loob ng 10 taon. Nagpasya si Rin na turuan siya dahil mayroon siyang bakanteng oras at lumuhod siya upang magpasalamat sa kanya. Tumakbo muna sila sa isang lugar na may audun sa buong taon at ipinakita ni Ri kay Oroku ang pamamaraan ng palad ng dragon at hinati ang isang puno sa kalahati gamit ito. Nagrereklamo siya na hindi niya magagawa ang ganoon dahil wala siyang susi at nagpasya si Ri na ituro din yon sa kanya. Hinihiling niya sa kanya na kopyahin ang kanyang mga sandali ng eksakto hanggat maaari at tumuon sa kanyang paghinga na magbibigay daan sa kanya na madama ang mundo sa paligid niya. Ginaya ni Oroku ang kanyang aksyon at hindi nagtagal ay naramdaman niya ang ki sa paligid niya. Ramdam na ramdam niya ang pagdaloy ng ki sa kanyang katawan at hindi nagtagal ay natutunan niya ang teknik na ipinakita sa kanya ni Ri.
Sinabi niya sa kanya na sanayin ito ng 2 beses araw-araw kung gusto niyang makahabol kay Sushin at sa iba pa. Umuwi si Orika dala iyon at nakatulog dahil sa pagod. Nang magising siya, nakita niya si Obu na mahigpit na nakakapit sa kanya dahil gumapang ito sa kanyang kama habang siya ay lasing. Naguguluhan si Oroku at itinulak siya palayo bago naghanda para sa pagsasanay sa umaga. Nang malaman ni Obi na natutunan niya ang martial arts mula sa ibang tao, nagalit siya. Binatikos niya si Oroku dahil natuto siya sa ibang tao kapag siya ang may pinakamahusay na master sa mundo. At ang sabi lang niya, please. Nagsimula siyang lumabas at sinabihan ni Obu si Oroku na dalhin ang kanyang bagong master sa kanya dahil gusto niyang hamunin sila. Nangako siyang gagawin ang anumang sasabihin niya kung mananalo ang bagong master at sinabi ni Oroku ang lahat ng ito kay Ri na walang intensyon na sumali sa kanyang taya. Sinabi ni Oroku na nangako si Obu na gagamit lang siya ng basic martial arts. Ngunit naniniwala si Ri na kaya niyang talunin ang mga ordinaryong tao nang hindi gumagamit ng martial arts. Gayunpaman, sinabi ni Oroku na iniinsulto ni Obu ang kanyang bagong amo, tinawag siyang isang pangit, may kalamnan utak na gorilya, at pinipitik nito ang mga buttons ni Ri. Naglalakad siya patungo sa Amorphic Peak, nawalan ng hangarin sa pagpatay at maging ang mga gwardiya ay masyadong natigilan para pigilan siya. Sinisigawan ni Ri si Obu na lumabas at humarap sa kanya, at tamad siyang bumangon mula sa kanyang pagtulog sa hapon. Natutuwa siyang makita ang kanyang kaibigan sa labas, ngunit pagkatapos ay binato siya ni Ri ng isang sanga ng puno bago sabihin sa kanya na siya ang bagong amo ni Oroku na kanyang ininsulto. Ipinahayag ni Ri na narito siya upang tanggapin ang kanyang hamon at higit na handa si Obu na labanan siya. Magkaharap sila sa harap ng isang taniman ng kawayan at inilagay ni Obu ang kanyang kai sa kanyang espadang kawayan. Samantala, si Ri ay haharap sa kanya nang walang kamay at hindi man lang siya kumikibo sa harap ng kanyang espiritual na panggigipit. Unang inatake siya ni Omu at pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok, si Ri ay nanalo. Nang maglaon, tinanggap ni Bobu ang kanyang pagkatalo at sinabing magagawa ni Ri ang anumang gusto niya sa kanya bilang bahagi ng kanilang taya. Sinabi ni Ri na si Oroku ang makakagawa ng gusto niya at hiniling niya na turuan siya ng kultibasyon ng maayos. Si Elbow ay nasaktan dito at sinabi sa kanya na ginagawa niya ng maayos ang kanyang bahagi dahil ang pinuno ng sekta ay nangako sa kanya ng maraming pera at mga gwapong lalaki kung sasanayin niya ito ng perpekto. Sinabi niya na ang mga panggamot na paliguan na iniinom niya araw-araw ay talagang nakatulong sa kanya sa paglaki, at mapapatunayan iyon ni Ri. Sinabi niya sa orakot na ang pangunahing dahilan ng mabilis na paglaki ng kanyang katawan ay dahil sa pagpapaligo sa gamot. Naniniwala siya na tiyak na may seryosong dahilan si Obu kung nagpasya siyang mag-focus ng ganito sa pagbuo ng kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi ni Obu kay Oroku na ang kanyang Void Spirit Base ay maaaring sumipsip ng ki mula sa kanyang kapaligiran nang walang kahirap-hirap, ngunit hinahayaan din itong lumabas ang ki nang hindi nananatili ang alinman sa mga ito. Kaya naman plano niyang ituro sa kanya ang kanyang Amorphic Bond Technique na magpapalakas sa kanyang mga buto at makakatulong sa kanya na pigilan ang natural na susi sa pagpasok at paglabas ng kanyang katawan ng malaya. Humanga si Oroku ngayon, ngunit nang tanungin niya si Obu kung gaano katagal kailangan niyang maghintay para matutunan ang pamamaraan, nalilito siya at nagsimulang magbiro. Sinuri ni Ri ang tubig sa paliguan at nalaman niyang matagal nang hindi napupunan ni Obu ang mga sangkap na panggamot dahil nagkakahalaga ang mga ito. Nag-iskim siya ng pera na nakukuha niya para sa pagsasanay ni Oroku sa mga inumin, at parehong sina Oroku at Ri ang humatol sa kanya dahil doon. Sa kalaunan, muling pinupunan ni Obu ang mga halamang gamot sa paliguan, at ang pakiramdam ni Oroku ay na-refresh at napabata dahil dito. Kapag nakalabas na siya sa paliguan, oras na para turuan siya ni Obu ng Amorphous Bond Technique. Sinasabi niya sa kanya na kadalasan ay naniniwala ang mga tao na mas magaling ang isang pamamaraan, ngunit hindi iyon totoo. Sinabi niya na dahil ang paglilinang ay natatangi sa lahat, ang paghahanap at paggawa ng mga pamamaraan na angkop sa kanila ay ang tamang gawin. Sinabi ni Obu na bagamat ang karamihan sa mga diskarte ay hindi nagbabago sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga amorphic na diskarte ay nasa kanilang ika-78 bersyon at maaari silang mabago ng walang hanggan. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala siya na ito ang pinakamahusay na pamamaraan upang magtrabaho kasama ang walang laman na spirit base ng Oroku. Ang pagsasanay ay magsisimula sa susunod na araw, ngunit ito ay masyadong mahirap para kay Oroku, at ang kanyang buong katawan ay sumasakit pagkatapos ng pagsasanay. Sinabi sa kanya ni Bobu na magsisimula itong magpakita ng mga resulta pagkatapos ng humigit kumulang isang buwan, ngunit nakikita na niya ang mga pagbabago sa katawan ni Oroku. Pagkatapos ay binuhat niya siya gamit ang isang bamboo chute at dinala siya pauwi dahil hindi siya makagalaw pagkatapos ng malaimpyernong pagsasanay. Hindi nagtagal ay ipinagpatuloy niya ang kanyang mga aralin sa araw at nagsasanay ng Amorphic Bond Technique sa gabi. Pagkalipas ng isang buwan, naabot ni Oroku ang ikatlong yugto ng Amorphic Bonds, ngunit malayo pa rin siya sa pag-aaral ng cultivation. Nagpasya si Oriko na makipag-ugnayan kay Ri dahil kailangan niya ng tulong dahil hindi pa siya nakikinabang sa Amorphic Technique. Sa kabaligtaran, siya ay naging mas mabagal at kahit na nawala ang pakiramdam ng ki na dumadaloy sa kanyang katawan.
Sinabi sa kanya ni Ri na dapat ay dahil ang amorphic bonds ay isang high-level na pamamaraan na dapat ay na-overwrite ang mga epekto ng pagsasanay sa martial arts. Ang sabi ni Oroku tungkol dito, at pagkatapos ay hiniling na turuan siya ni Ri ng ilang martial arts na hindi ma-overwrite. Pumayag siya at nagpasya siyang turuan siya ng isang pamamaraan na lubos na magpapahusay sa kanyang liksi at balanse. Dinala niya siya sa isang kagubatan at nagsimulang tumakbo at tumalon sa ibabaw ng ilog at mga puno at salamat sa kanyang mahusay na pisikal na kakayahan, mabilis itong natutunan ni Ortaku. Bilang pasasalamat, pumili siya ng ilang halamang gamot mula sa mga bundok at iniwan ang mga ito sa pintuan ni Ri. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay kasama ang isang bagong sparring partner na isang mountain deer at kinukuha pa niya ang masasamang pagkain na ginawa ng bagong chef upang masiyahan ito. Pagkatapos makipag-away at makipaglaro sa oso, bumalik si Oracle sa bahay at nakita si Obu na seryosong nagbabasa ng libro tungkol sa cultivation. Pagkatapos nito, sinabi ni Omu kay Oroku na naabot na niya ang ikapitong yugto ng amorphic bond technique at ngayon ay kailangan niya ng isang espesyal na halaman na tinatawag na sanguine berry upang makapasok sa susunod na antas. Binalaan niya siya na ang pagkuha ng berry ay hindi madali. Matatagpuan lamang ito sa Azure Cloud Peak, ngunit sa kabutihang palad, may pagkakataon para sa mas mababang antas ng mga disipulo na makapunta doon sa lalong madaling panahon. Ang pagkakataon ay ang Azure Peak na pagsubok na gaganapin sa isang linggo at ang Oracle ay lumalapit sa isang mag-aaral upang sumali sa kanyang koponan. Sa tingin ng mag-aaral, hindi man lang akma ang Oracle sa pamantayan para makasali sa kanyang koponan, ngunit iginiit niya at ipinangako na siya ay tutulong. Ang batang lalaki ay pumunta sa isa pang elder upang tanungin kung ano ang dapat niyang gawin, at ang elder ay humiling sa kanya na hayaan si Oroku na sumama sa kanyang koponan, ngunit huwag mag-aksaya ng anumang pagsisikap sa pag-aalaga sa kanya. Pansamantala, pinuntahan ni Oroku si Ri para sa ilang karagdagang mga aralin at binigyan niya ito ng espada at nagpa siyang turuan siya kung paano ito gamitin. Sa lalong madaling panahon dumating ang araw ng paglilitis, at ang pinuno ng grupo ay nagpakilala bilang si Gaku, at isang batang babae na nagngangalang Kaku ang pangalawang pinuno. Naroon din sina Sushin at Bunhao, kasama ang isang peres ng kambal. Maging si Oshu ay naroroon, na mukhang neutral pa rin ang kasarian, gaya ng dati, at kinulayan ang kanyang uniforme ng hiwalay na kulay upang lumitaw na kakaiba. Ang Ortaku ang huling dumating doon, at pagkatapos nito, mayroon siyang saloobin na tumayo sa harap ng lahat. Pinamunuan ni Gaku ang lahat sa pamamagitan ng teleportation circle, ngunit hindi niya alam na pinasunod ni Ochu ang kanyang mga inaamo na Goblin Monkey. Sa sandaling maabot nila ang kanilang destinasyon, ipinahayag ni Gaku na ang pagsubok ay tatagal ng 5 araw. Ang kanilang layunin ay nasa kabilang panig ng lambak at lahat ay pinahihintulutan na kumuha ng mga halamang gamot sa daan. Agad siyang nagsimulang tumakbo sa kabubatan, at lahat ng mga mag-aaral sa mababang antas ay naubos. Ngunit madaling makakasabay ni Oroku si Gaku. Nang makita na ang iba ay nahihirapan, nagpasya si Gaku na magpahinga. Ngunit pagkatapos ay sasabihin sa lahat na kailangan nilang abutin ang ilang bilis. Plano niyang maabot ang kanilang layunin sa loob ng 3 araw upang ang lahat ay magkaroon ng 2 araw upang mahanap ang mga halamang gamot. At pinupuno nito ang lahat ng determinasyon. Si Gaku ay nagsimulang tumakbo ng mas mabilis sa oras na ito at lahat ay sumusunod sa kanya nang hindi nagrereklamo. Gayunpaman, si Orko lamang ang hindi nauubos. Matapos matumba ang ilan sa kanila, huminto muli si Gaku, at pagkatapos ay ipinaalala ni Bunho sa kanya na tanghalian na. Inihayag ni Gaku na maraming ligaw na prutas at gulay dito upang makakain sila ng busog. Masyadong nasasabik si Bonobits at kumakain ng napakapait na berry bago natapos ni Gaku ang kanyang lecture. Ibinunyag niya na maraming halaman dito na itinuturo sa klase ng botany at tinatanong ang lahat tungkol sa kanilang mga marka sa klase. Habang ang lahat ay nasa beginner level, si Sushin ay nakakuha ng A sa intermediate botany at si Gaku ay humanga. Gayunpaman, si Oroku ay may mahusay at profesional na botany at nakakolekta na siya ng ilang masasarap na prutas at berry para sa lahat. Nahihirapang paniwalaan si Gaku at ipinagmamalaki ni Oroku na mayroon siyang 5 iba pang profesional na kurso sa ngayon at makakatanggap siya ng A sa lahat ng ito. Ang lahat ay nagsimulang purihin siya bilang isang henyo, ngunit hindi nila alam na si Oroku ay nag-aral lamang ng husto sa mga nakaraang taon dahil walang itinuro sa kanya si Obu. Nagsimulang kumain ang lahat at kumuha si Okyu ng napakaraming pagkain at itinapon ito sa mga palumpong, pinapakain ang mga unggoy na dala niya. Sinabi ni Bonho na hindi siya mabubusog hanggat hindi siya kumakain ng karne, kaya nagpasya si Oriku na manghuli ng ilang halimaw. Agad siyang pinigilan ni Gakuyo, sinabi na ang mga halimaw dito ay nasa antas na 2, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi man lang nabigla kay Oriku. Tinanong niya kung talagang malakas ang level 2 monsters, at nabigla si Gaku bago sabihin sa kanya na kasing lakas sila ng mga cultivator na umabot na sa yugto ng pagtitipon ng Kai. Sinabi niya na kung aatakehin sila ng isang grupo ng level 2 monsters, kailangan nilang tumakas sa kabila ng kanilang bilang. Biglang naramdaman ni Gaku ang presensya ng isang halimaw sa malapit at inilabas ng lahat ang kanilang mga sandata para labanan ito.
Gayunpaman, si Oroku ay mahinahong nagpapatuloy na sinasabi sa lahat na poprotektahan niya sila. Inilabas niya ang kanyang espada at pagkatapos ay biglang, ang giant fox ay tumalon mula sa mga palumpong. Isang mabangis na mukhang higanteng fox ang umatake kay Oroku, na hinampas ito ng kanyang espada. Well, ito ay isang higante lamang sa Oroku's mundo ng paggawa paniniwala. Ang halimaw na kalalabas lang sa mga palumpong ay ang Lunar Fox, isang antas ng halimaw na mahilig makipaglaro sa mga tao. Pinigilan ni Gaku si Oroku mula sa pananakot sa maliit na fox at kinaladkad siya palayo. Muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay at tumingin si Gaku sa likuran nila upang makitang ang lahat ay bumuti ng malaki. Gayunpaman, si Oroku ay hindi na tumatakbo sa kanyang tabi at kakatwa, siya ay pawis na pawis. Agad na pinahinto ni Gaku ang grupo sa paniniwalang kahit na si Oroku ay isang henyo, hindi pa niya naabot ang yugto ng pangunahing pagtitipon, kaya ang lahat ng pagtakbo na ito ay labis para sa kanya. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang pakana para sa orkot na tumalon sa iba. Sinabi niya kay Gaku na dahil hindi siya makakasabay, dapat siyang tumakbo sa unahan nila habang nagpapahinga sila, at lahat sila ay maaaring magkita sa kanilang destinasyon. Sinabi sa kanya ni Gaku na iyon ay isang hangal na ideya, at habang sila ay nag-aaway, si Ocho ay nag-iisip ng isang ideya upang mapataas ang kanyang reputasyon. Inutusan niya ang kanyang mga unggoy na salakayin ang grupo upang matakot niya sila. Ang mga unggoy ay sumunod at nagpapakita ng kanilang mga sarili, ngunit habang si Ocho ay naghahanda para sa kanilang pag-atake, may kakaibang nangyari. Sa halip na ang mga maliliit na unggoy na duwende, dumarating doon ang mga higanteng rock apes, at halos hindi na iligtas ni Gaku si Ocho mula sa pagkadurog ng pag-atake nito. Di nagtagal, ang buong grupo ay napapaligiran ng mga higanteng unggoy at ipinahayag ni Gaku na tapos na ang paglilitis. Sinabi niya kay Gaku na akayin ang lahat sa isang ligtas na lugar habang siya ay nananatili sa likod upang pigilan ang mga unggoy. Naglagay siya ng 2 anting-anting sa lupa at nagpatawag ng 2 espadang nakabaluktot sa lupa, gamit ito ay lumikha siya ng pader sa pagitan niya at ng mga unggoy. Lahat ng iba ay tumakbo palayo, ngunit sa kanilang lubos na pagkabigla, nakita nila ang isang mas malaking halimaw na tinatawag na Lunar Hole na lumilitaw sa kanilang harapan. Nataranta si Gaku, ngunit walang kamalayan sa kapangyarihan ng halimaw, sinimulan itong sundutin ni Oroku. Ang halimaw ay umuungol at nagpapakawala ng matinding sound wave na nagbabantang tangayin ang lahat. Pinoprotektahan ni Gaku ang iba pang mga estudyante sa pamamagitan ng paggamit ng isang espiritual na hadlang at sa tingin niya ay tapos na ang Oroku. Gayunpaman, sinabihan niya ang pangit na halimaw na tumahimik at matalo ang kalokohan nito. Ang lahat ay natigilan nang makita ito, at nang si Gaku ay tumakbo pabalik, siya ay nagsuka ng dugo nang makita ang lunar na alulong. Sinundan siya ng mga unggoy na bato at sinabi ni Oroku sa halimaw na natalo niya na alagaan sila. Kaya't ang Lunar Howl ay nagmamadali patungo sa mga unggoy at pagkaraan ng ilang sandali, ang magkabilang panig ay naubos ang isa't isa kasama ang Oroku na tumatawa ng buong pagmamalaki sa ibabaw ng kanilang tumpok. Samantala, pinagaling ni Gaku si Gaku na naniniwala na si Oroku ay pisikal na mas malakas kaysa sa kanila, kaya naman madali niyang natalo ang Lunar Howl. Tila labis na nasaktan si Gaku at nagpasya siyang maaari na lamang nilang ihinto ang paglilitis ngayon. Pumayag si Gaku at gagamitin na niya ang anting-anting para tawagan ang isang elder para piyansahan sila ng hawakan ni Oroku ang kanyang kamay. Kinumbinsi niya ang lahat na gamitin ang anting-anting upang tawagan si Obu ayon sa plano na kanilang napisa. Habang ang lahat ay yumuyuko sa kanya, sinabi ni Obu sa kanila na laktawan ang mga pormalidad. Pinupuri niya si Gaku sa kanyang katapangan sa pagliligtas sa lahat sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay. At napagtanto niya na mas mabuting tao siya kaysa sa narinig niya. Si Obyu ay kumilos bilang isang wastong guro at pinababalik ang lahat gamit ang kanyang magic bamboo habang siya ay nananatili kasama si Oroku. Sinabi niya na kakaiba ang presensya ng malalakas na halimaw sa lugar na ito, kaya iimbestigahan niya ang dahilan. Ang lahat ay nagpapasalamat sa kanya at umalis pabalik sa kanilang mga tahanan habang si Obu ay tumatawa na parang glitch na kontrabida. Ninakawan niya ang lambak ng lahat ng mahahalagang halamang panggamot at si Oroku ay napipikon lamang sa kanyang kasakiman habang iniisip kung paano nila haharapin ang resulta ng pagnanakaw na ito. Nang maglaon, tumakas si Omu mula sa sekta bago siya parusahan at nag-iwan ng mensahe para sa mga matatanda. Isinulat niya na siya ay labis na nahihiya sa kanyang mga kasalanan at umalis sa isang paglalakbay upang magbayad sala. Ang mga matatanda ay nabigo sa kanya at iniisip kung ano ang sasabihin nila sa ikapitong elder na talagang namamahala sa Azure Cloud Peak kapag siya ay bumalik mula sa kanyang paglalakbay. Nagpasya silang makipag-ugnayan sa kanya at sabihin sa kanya ang tungkol sa mga aksyon ni Obu at sinabi niya sa lahat na huwag siyang sisihin para doon. Naniniwala siya na dapat ay may magandang dahilan ito sa pag-inom ng mga halamang gamot. Sa kabilang banda, iniwan ni Obu si Oroku kasama ang ilang mga libro sa kanyang Amorphic Bond Technique kasama ang ilang mga gamot. Pinag-aaralan niya ang mga libro, ginagamit ang mga gamot upang tumaas ang kanyang antas, at pinapalipas ang kanyang oras sa pagsunod sa kanyang normal na gawain. Isang araw, habang nililigo ni Oroku ang kanyang panggamot na paliguan, si Gaku at ang iba pa mula sa Azure Peak Trial ay dumating sa kanyang bahay.
Si Oroku ay lumabas upang batiin sila gamit lamang ang isang tuwalya, at ang mga batang babae ay nahihiya nang makita ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, tinanong niya sila kung bakit sila naririto, at ipinahayag ni Gaku na narito sila upang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanila kanina. Tinanggap sila ni Ortoku at sinabihan silang mag-iwan ng anumang regalo dito, at pagkatapos ay bumalik sa bahay dahil lumalamig ang kanyang backwater habang nagsasalita sila. Hindi masaya si Gaku sa kanyang pagmamataas, ngunit binibigyan siya ni Gaku ng kanilang regalong pasasalamat, at pagkatapos ay bumalik ang lahat maliban kay Bunho na nais ng ilang mga personal na aralin mula sa Oroku. Sinabi niya na ang matanda na namamahala sa kanya ay hindi nagtuturo sa sinuman ng personal at hindi rin niya maintindihan kung ano ang madalas na sinasabi ng mga guro. Binilisan ni Bunho si Oroku at pinayagan siyang maging kanyang tagapagturo ng swordsmanship. Pumunta sila sa arena ng pagsasanay, kung saan ibinaba ni Bunho ang espada na parang itinuro sa kanya sa klase at sinabi sa kanya ni Oroku na nag-aaksaya lang siya ng oras. Sinabi niya sa kanila na makipag-spar sa kanya para malaman nila ang tunay niyang katayuan. Direktang naniningil si Bono kay Oroku, ngunit pinatumba siya ni Oroku sa isang hit lang. Hiniling niya sa kanya na tukuyin ang dahilan sa likod ng kanyang pagkatalo, at tumugon siya na ang kanyang estilo ng espada at katawan ay mababa. Iniiwasan siya ni Oroku sa pagsasabing itinuro sa kanya ang estilo ng espada ng sekta ng Reikin, at mayroon ding mas mataas na antas ng cultivation body kaysa sa kanya. Ipinahayag niya na ang dahilan kung bakit walang magawa si Emir Fatim Fat ay dahil siya ay isang tambak ng basura. Ininsulto siya ni Oroku at sinabi na ang mga matatanda ay dapat na baliw upang aminin ang isang katulad niya bilang isang panloob na disipulo. Iniinsulto pa nga niya ang kanyang mga magulang at doon na nag-snap si Bunho. Inatake niya si Oroku sa galit at pinalipad siya. Nagulat si Bonono sa kanyang nakamit at tinanong siya ni Oroku kung paano hindi niya napagtanto ng mas maaga na ang isang mandirigma ay nangangailangan ng galit upang mailabas ang kanilang tunay na kapangyarihan. Sa kabilang banda, mayroong isang kamanghamanghang bagay na malalaman. Ang kanyang braso sa simula ay namamanhid pagkatapos ng pag-atake ni Bono, ngunit ang pinsala ay mabilis na kumalat sa kanyang katawan at nawala habang siya ay huminga ng malalim. Naniniwala siya na ito ang kapangyarihan ng Amorphic Bond Technique. Sa aklat na Obiu Left Behind, sinabi niya sa kanya na upang makapasok sa ikawalong antas ng Amorphic Bond Technique, dapat siyang makatanggap ng isang malakas na buto-shattering hit, at ang pag-attack mula kay Bunho ay akma sa Bill. Nilapitan ni Fatty si Oroku at tinanong kung paano niya napagtanto na kailangan niya ng galit at tinanong niya siya kung hindi siya nagpapansin sa class noong itinuturo nila ito. Pagkatapos ay nagpasya si Oroku na ipagpatuloy ang pagsasanay at sinabi ni Bunho na maaaring hindi na siya magalit muli kung alam niyang sinasadya siya ni Oroku. Well, may ibang paraan si Oroku sa pagkakataong ito at sinuntok niya si Bunho sa mukha para magalit siya. Nagpatuloy sila sa pagsasanay ng ganoon at sa paglubog ng araw, masayang naglalakad si Bunho patungo sa kanyang silid na mamaga ang kanyang mukha dahil sa mga suntok ni Oroku. Namangha din si Oroku sa pag-unlad na ginawa ng kanyang kaibigan matapos magalit. Pinakawalan niya ang malakas na Dark Steel Slash ng 20 beses, at nang sinubukan ni Oroku na gumawa ng direktang suntok, pakiramdam niya ay matutunaw ang kanyang mga buto sa presyon ng pag-atake. Gayunpaman, ang pinsalang iyon ay nagpalakas din sa kanya, at nakaramdam siya ng malamig na enerhiya mula sa kanyang mga buto, na patunay na naabot niya ang ikawalong yugto ng Amorphic Bonds Technique. Nang gabing iyon, pumunta si Oroku sa inn sa lungsod upang makita si Rei, na natutulog na nakahubad ang kanyang mga damit. Nang makarinig siya ng katok sa bintana, bumangon siya at pagkatapos ay nabigla nang makita si Oroku doon. Pinalo niya ito ng asul at itim sa pagsilip sa kanya at humingi ng tawad si Oroku habang sinasabi niya ang dahilan kung bakit siya pumunta rito. Sinabi sa kanya ni Obuva na maaari niyang subaybayan ang kanyang pag-unlad sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan na tinatawag na inner observation, ngunit hindi pa niya ito natutunan kaya narito siya para sa tulong. Na-curious din si Ria sa kanyang paglaki, kaya nagpasya siyang pagpapatawa sa kanya. Umupo sila at magkahawak kamay at pagkatapos ay nagpadala si Rei ng kai sa katawan ni Oroku. Hinihiling niya sa kanya na ikot ito sa loob ng kanyang katawan at sabihin sa kanya kung ano ang nararamdaman niya. Sinabi ni Oroku na nararamdaman niya ang napakaraming mga landas na kumakalat sa malayong distansya. Sinabi sa kanya ni Ria na ang mga landas na yon ay ang kanyang mga meridian lines na umiikot sa kanyang katawan at nabuo niya ang mga ito sa nakalipas na 2 taon salamat sa mga medicinal bath. Hindi nagtagal ay napagod si Oroku sa paggamit ng inner observance at sinabi sa kanya ni Ria na ito ay isang mahirap na pamamaraan. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 buwan at si Oroku ay patuloy na nagsasanay kasama si Bunho sa lahat ng oras na ito. Si Fatty Macfat ay naging talagang bihasa sa pagkontrol sa kanyang lakas ngayon at hindi na kayang makipagsabayan ni Oroku sa kanya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga gamit na diskarte sa espada. Dinisarmahan siya ni Wonho at pagkatapos ay hinampas siya ng isang Dark Steel Slash. Sinubukan ni Oroku na harangan ito gamit ang kanyang mga braso, lubos na alam na kaya niyang ihinto ang pag-atake. Dahil dito, nabali ang magkabilang braso niya, pero tinatawanan lang niya ito dahil maaaring magamit niya ang kanyang Amorphic Bond Technique sa mas mahusay na paraan.
Tinawag siya ni Rhea na isang baliw na masochist, at pagkatapos ay iminumungkahi na muli niyang gamitin ang panloob na pamamaraan ng pagmamasid. Umupo si Oroku upang magnilay-nilay, at sa pagkakataong ito ay higit pa sa mga landas ang nakikita niya. Sa dulo ng mga landas, nakikita niya ang daan-daang mga haligi ng liwanag na ang ilan ay kumikinang ng maliwanag na ginintuang kulay. Sinabi sa kanya ni Rhea na ang mga haligi ay kanyang mga buto, ang katotohanang sila ay nagniningning ng isang gintong kulay ay nangangahulugan na ang amorphic na pamamaraan ay gumagana sa kanila. Binati niya si Oroku para sa mahusay na pag-unlad at sinabi sa kanya na kapag ang lahat ng mga haligi ay naging ginintuang, siya ay tatawid sa ikawalong antas ng amorphic bonds technique at pagkatapos ay maaari niyang simulan ang pagtitipon ng Kai. Naniniwala si Oroku na may mahabang panahon para mangyari iyon, at pansamantala, plano niyang ihalo ng kaunti ang kanyang pagsasanay. Kaya sa susunod na pagkikita niya kay Bunho, sinabi niya sa kanya na sila ay bababa sa lungsod upang kumain ng masarap na pagkain. Masayang sinundan siya ni Bunho, ngunit nang makarating sila sa inn, pilit niyang pinipilit na huwag pumasok sa loob dahil natatakot pa rin siya kay Ri. Sinubukan siyang hilahin ni Oroku, at pagkatapos ay napansin niyang sarado ang inn. Biglang sumilip si Ri sa kanyang bintana para tingnan kung ano ang gulo. Sinabi ni Oroku na dapat silang mag-usap habang kumakain, at nag-aatubili siyang tinawag siya sa VIP room, kung saan pinaghain niya sila ng plain noodles. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga manggagawa ay biglang umalis sa bahay, kaya't ipinasara niya ang inn sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Oroku na ipaliwanag kung bakit siya naririto, at sinabi niya na gusto niyang maranasan ang ilang tunay na labanan upang lumakas. Para doon, gusto niyang hamunin muli ang Azure Peak Trial kasama sina Bunho at Ri sa kanyang koponan. Sinabi ni Bunho na hindi siya posibleng makaligtas sa paglilitis, ngunit habang sinasabi sa kanya ni Oroku na ang kambal mula sa kanilang nakaraang pagsubok ay parang mga lalaki na itinutulak ang kanilang mga limitasyon, agad siyang sumang-ayon na sumama sa kanya. Ngunit kailangang suhulan siya ni Ri ng mga halamang gamot doon na maibebenta niya ng malaking halaga, at siya rin ay nagtiklop. Ipinahayag ni Horikru na maglalakbay sila 1 linggo mula ngayon, dahil sa oras na iyon ay nilalayo niyang maperpekto ang kanyang level 8 amorphic bonds. Patuloy siyang nagsasanay kasama si Bunho para lumakas, at hiniling din kay Ri na bantayan siya dahil, ayon sa libro, naiwan si Obu. Maaaring makaranas siya ng kahirapan sa panahon ng pambihirang tagumpay at isang taong may maraming panloob na enerhiya ay makakatulong. Sa susunod na 5 araw, nananatili siya sa e-room ng inn at inihahanda ang kanyang katawan para sa tunay na tagumpay, at lahat ng kanyang pagyuko ay nagsimulang kumikinang na ginintuang sa panahon ng panloob na pagmamasid. Ngayon ang huling hakbang ay upang isynchronize ang lahat ng mga buto, at si Oroku ay nagsimulang magnilay para gawin ito. Bigla siyang humihingal dahil sa sakit nang maramdaman niya ang isang malaking haligi ng liwanag na lumabas sa kung saan. Napagtanto niya na ito ay ang pag-activate ng amorphic bond na nilikha bilang isang resulta ng pag-synchronize ng lahat ng mga buto. Nagsisimulang sumakit ang katawan ni Oroku habang kumukutitap ang higanteng haligi ng liwanag, at nagsimula siyang sumigaw ng malakas habang nararamdaman niyang napunit ang kanyang katawan. Mabilis na kumilos si Ryu at dispersed ang berserk energy sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo. Pinasasalamatan siya ni Oroku sa pagligtas sa kanyang buhay, at sinabi niya na medyo malakas siya para tiisin ang antas ng sakit na ito. Hindi nagtagal, pumunta si Oroku upang irehistro ang kanyang koponan upang hamunin ang Azure Peak Trial. Ang nakatatanda doon ay tumangging sumama sa kanya sa hamon dahil ang kanyang koponan ay walang pinuno, kaya nagpasya si Oroku na maging pinuno mismo. Ang nakatatanda ay naglalabas ng batas na ang pinuno ay dapat na hindi bababa sa ika-6 na antas ng pangunahing pagtitipon, at tinututulan ng Ortaku na may batas na nagsasabing walang kwalifikasyon ang kailangan para sa pagsubok sa challenge mode. Sinusubukan pa rin ng senior na makaisip ng isa pang dahilan, ngunit si Oroku ay may selyo ng kanyang Panginoon at gamit ito, nagawa niyang pilitin ang nakatatanda na sumunod sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ni Oroku ang nararapat na nakatatak na form, ngunit sa daan ay napagtanto niya na hindi niya alam ang buong pangalan ni Ri sa kabila ng pagiging malapit sa kanya sa nakalipas na 2 taon. Nagpasya siyang tanungin siya sa pagkakataong ito at pumunta sa gate kung saan siya hinihintay ni Ri at Bunho. Talagang nasasabik si Ri na pumasok sa pagsubok, ngunit hiniling sa kanya ni Oroku na ilagay ang kanyang buong pangalan sa form. Kung hindi sila papayagang makapasok sa Azure Peak. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang buong pangalan ay Ri, at wala siyang apelyido. Isinulat iyon ni Oroku sa form, at pagkatapos ay ginagamit nila ang teleportation circle upang maabot ang kanilang destinasyon. Samantala, ang pinuno ng sekta at 2 matanda ay naghihintay sa pagdating ng ika-7 matanda sa itaas ng mga taluktok. Pinag-uusapan nila kung paanong walang sinuman maliban kay Obu ang naniwala sa kanya 100 taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon siya ay naging isa sa kanilang pinakamalakas na miyembro. Hindi nagtagal ay dumating roon ang ika-7 matanda, na paliligiran ng maitim na ulap, at nabigla siya nang makita ang pinunong naghihintay sa kanya. Tinatanggap siya ng lahat at sinabi kung gaano sila sabik na marinig ang mga kwento ng kanyang mga paglalakbay, at mapagpakumbabang pinasalamatan sila ng ika-7 elder. Sinabi niya sa kanila na natagpuan niya ang kanyang tribo, na nahihirapan, ngunit hindi mahanap ang kanyang matagal nang nawawalang pamilya.
Ibinalik ng isang elder ang kontrol ng Azure Peak sa kanya at humingi ng paumanhin para sa insidente kay Obu, ngunit hindi iyon pinansin ni Seven. Napansin niya na may pumasok sa Azure Peak at ginagamit ng sect leader ang kanyang kakayahan para makakita ng live na telecast ng sitwasyon. Siya ay natigilan nang makita si Rhea doon kasama si Oroku at natatakot na sila ay magwawasak sa ecosystem ng Azure Peak. Bueno, ang mga takot na ito ay hindi ganap na walang basehan. Matapos sanayin ang kanyang mga pandama sa pinakamahabang panahon, nakuha ng pinuno ang kapangyarihang makita ang mga posibleng hinaharap at ang nakita lang niya ay ilan sa mga hinaharap na iyon. Namangha ang lahat at sinabing sa pamamaraang ito, ang kanilang pinuno ay hindi matatalo sa larangan ng digmaan, ngunit nakikiusap siya na mag-iba dahil ang kanyang kakayahan ay malayo sa pagiging perpekto. Samantala, narating na ni Oroku at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang unang destinasyon. Plano nilang ipatong ang kanilang mga kamay sa Carmen Berry, na binabantayan ng isang mabangis na halimaw na ahas. Napansin sila nito at agad silang pinaputukan ng sinag. Tinuloy ni Rhea ang pag-atake at pinalipad. Ihiganti siya ni Orku nang bumalik siya na puno ng galit at sinakal ang ahas hanggang mamatay. Sinabi sa kanya ni Oroku na malapit na niyang haharapin ang ahas, ngunit tinuruan siya nito na nagsasabing ang ahas na ito ay may ganap na nabuong espiritual na core at kahit na ang mga taong nasa 2 yugto sa itaas niya ay kayang hawakan ito. Nagulat si Bono na napakadali ni Rhea sa mga ahas at hindi man lang siya nasaktan. Pinag-uusapan niya ang mga chismis na nagsasabing kamag-anak siya ng pinuno ng sekta. Habang sinusubukan ni Oroku na patahimikin si Bunho dahil sa pagiging bastos, walang issue si Rei sa pag-amin na siya ang iligal na anak ng pinuno ng sekta. Sinimulan niya ang kanyang kwento sa pagsasabing 30 taon na ang nakalilipas, sinalakay ng mini-tailed fox ang kanilang sekta at pagkatapos ay natalo ito ng pang-4 na Hokush. Sinabi sa kanya ni Loraku na siya ay nagsasalita tungkol sa maling anim, kaya bumalik si Rei sa track. Sinabi niya na ang mini-tailed fox ay isang sinaunang halimaw na klase ng kalamidad na maaaring kalabanin kahit ang pinakamakapangyarihang magsasaka. Nagdulot ito ng banta sa buong mundo, kaya nagpa siya ang pinuno ng sekta na selyuhan ito ng pinakamalakas na sealing spell ng kanilang sekta. Gayunpaman, hindi niya ganap na magamit ang sealing spell sa kanyang sarili dahil hindi siya sapat na malakas. Kaya't sa tulong ng 2 matanda, nakakuha siya ng sapat na susi mula sa rehiyon at ginamit ito upang palabasin ang spell. Para magtagumpay ang spell, kailangan din niya ng sacrificial vessel kung saan paglalaman ang nine-tailed fox. At ang sakripisyong iyon ay walang iba kundi si Rei. Tinatakan ng pinuno ang nine-tailed fox sa kanyang katawan, kung saan ito nakahiga pa rin. Nagbibigay yon sa kanya ng maraming likas na lakas, ngunit hindi rin niya ito kayang linangin. Sinabi ni Morikru na siya ay isang matandang babae sa edad na 30s sa kasong iyon at nakakuha ng suntok sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat nagalit siya sa kanyang ama dahil sa hindi niya magawang magtanim, ngunit hindi iyon iniisip ni Reed. Gayunpaman, nakukuha niya ang katotohanan na palagi itong sinusubukan na palayawin siya upang madaig ang kanyang pagkakasala. Dahil doon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanilang pagsubok ng biglang, nakatanggap si Ortoku ng instant summoning card na magdadala sa kanya sa isang gathering hall. Ang pinuno ng sekta at ang 3 matatanda mula noon ay naroon upang makita siya at binati sila ni Oriko bago magtanong tungkol sa bagong lalaki. Nagtawanan ng lahat bago ipinakilala ng pinuno ang ika-7 elder na gustong makilala si Oroko matapos marinig ang tungkol sa kanyang mga pagsasamantala. Si Stevan ay lubos na natutuwa na makilala si Oroko at sinabi niya na siya ay eksaktong katulad ng kanyang Panginoon, si Obu. Nagalit si Oroku sa pahayag na ito, ngunit may regalo si Seven para sa kanya. Binibigyan niya siya ng isang napakamahal na tableta na maaaring magpalakas sa kanya, kasama ang iba't ibang mga regalo para kay Obu dahil malapit silang magkaibigan. Hindi makapaniwala si Oroku na kaibigan ni Obi-Wan ang isang mayamang lalaki. Pagkatapos ay hiniling ng pinuno ng sekta sa Seven na tanggalin ang kanyang hood at si Oroku ay naging pinakamaliit na rasista nang makita siya. Gayunpaman, pinagtawanan ito ng lahat, at sa wakas ay napagtanto ni Oroku ang dahilan kung bakit malapit si Obu sa Seven Wise sa loob ng kanyang pantalon. Di nagtagal pagkatapos nito, dinala ni Orku si Seven upang makilala ang kanyang mga kaibigan, at nagulat sila nang malaman nila na siya ang master ng Azure Peak. Gayunpaman, hindi niya iniisip na kumuha sila ng ilang halamang gamot at binibigyan pa niya sila ng isang mini furnace para pinuhin ang mga ito. Nang maglaon, habang naghahapunan sila, sinabi ni Seven na pamilyar siya sa amorphic bond technique ni Obu at gusto niyang suriin ang pag-unlad ni Oroku sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang katawan. Mabilis na tinakpan ni Origo ang kanyang puwitan habang sinasabi niyang huminto si Seven, ngunit tiniyak niya sa kanya na gagamitin lang niya ang panloob na pagmamasid sa kanya. Natigilan siya nang makita ang mga gintong haligi ng liwanag sa loob ng katawan ni Oroku at ang nangingibabaw na haligi sa gitna na siyang kanyang amorphic bond. Pinuri ng Seven si Oroku para sa kanyang pag-unlad, ngunit sinabi sa kanya na hindi pa rin ito kumpleto. Sinasabi niya sa kanya kung paano niya ito mapapabuti at nag-aalok pa ng isang tableta na maaaring gumawa ng kanyang tagumpay kaagad.
Ipinatawag niya ang kanyang mababang rebulto ng Liberty Furnace at kumuha ng ginintuang tableta na ginawa niya kasama si Obu na makakatulong sa Oroco na maabot ang susunod na antas. Uminom siya ng tableta at naramdaman niya ang pagputok ng enerhiya mula sa lahat ng kanyang buto ng sabay-sabay. Nang maglaon, tinanong niya si Seven kung bakit niya ito tinutulungan ng husto at sumagot siya na ito ay upang bayaran ang utang na kanyang inutang kay Obu. Ipinaliwanag niya na noong unang panahon, siya ay isang alipin lamang na dinala sa bansang ito. Sa pagkakataong iyon, natagpuan siya ni Oyu at nakita niya ang malaking potensyal sa kanya. Hinikayat niya itong maging isang magsasaka at binago nito ang kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, si Obu ay tila bumalik sa sekta at siya ay kinukuha ng mga matatanda para sa pagdudulot ng gulo sa kanyang mga karibal, ang sekta ng Seikyo. Ang lahat ay nagtipon sa harap ng bulwagan upang makita ang paglalahad ng drama. Ang ilang mga estudyante ay nagbabadmouth kay Obu na nagsasabi na sa pamamagitan nito ay maaaring mawala ang kanyang posisyon bilang isang elder, ngunit pagdating ni Oroco, agad silang tumakas. Nakipag-usap si Oroco sa dalawang kapatid na babae na nagsabi sa kanya na ang mga kinatawan ng sekta ng Seikyo ay nakikipag-usap sa mga matatanda at pinuno ng sekta upang magpasya sa parusa ni Obu. Pero parang wala siyang pakialam. Sa loob, naganap ang drama habang inaakusahan ng elder ng sekta ng Seikyo si Obu na nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanilang sekta at naninira sa kanilang pangalan. Kung saan sinubukan ng mga matatandang Reikin na magtaltalan na hindi nila alam kung mali ang impormasyon, sinubukan sila ng elder ng Seikyo na payagan silang sumang-ayon na gusto lang nilang iligtas si Obu. Samantala, si Oba ay nagbibigay ng kanyang patotoo sa ibang mga matatanda sa papel ng katotohanan at naniniwala sila sa kanya, ngunit malinaw na ang mga tao sa labas ng sektang ito ay hindi rin magtitiwala sa kanilang papel ng katotohanan. Hindi nagtagal, tinanggap ni Oroco si Oroco na may dalang konfeti para sa pagdulot ng higit pang gulo at tinanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa kanya na siya ay naglalakbay sa kapatagan sa pagdadalisay ng mga materyales at kumikita ng pera. Nang makakita siya ng isang maliit na sekta na nagtatangkang mandaya ng mga tao. Sinasabi nila na lahat ay maaaring maging isang magsasaka at ginagamit ang tagline na yon upang kumuha ng maraming pera mula sa walang muwang na publiko. Tinanong ni Oroco kung walang sinuman ang magpapakalat ng kamalayan tungkol dito at sumagot si Obu na maging ang lokal na pamahalaan ay kasama sa mga scammer. Gayunpaman, ang pinakamasamang bahagi ay darating pa. Sinabi niya kay Oroco na ang mga scammer ay nagtuturo sa mga tao na gamitin ang pamamaraan ng pagkulo ng dugo na nagsasakripisyo ng habang buhay ng isang tao kapalit ng kapangyarihan sa paglilinang. Sinabi ni Bobu na hindi patas na ang mga tao ay niloloko na isuko ang kanilang buhay kapalit ng kapangyarihan at sinabi ni Oriko na nakakagulat na kumilos siya laban dito. Tinanong niya siya kung ano ang ginawa niya at kung paano nasangkot ang sekta ng Seeker. Sinabi ni Obu na una siyang nakipag-away sa isang tao mula sa sekta ng scamming na kapareho niya. Tinalo niya siya ng isang hit at pagkatapos ay pumunta doon ang elder ng sekta upang labanan siya at makatikim ng pagkatalo. Pagkatapos noon, dumating doon ang matanda mula sa sekta ng Seikyo. Tinatawanan ni Oriko ang kwento, sinabi na hindi niya alam na si Obu ay isang bayani ng hustisya. Sinabi niya na gusto lang niyang asarin ang mga scammer at pagkatapos ay lilipad sa kanyang magic bamboo. Habang nagrereklamo si Ariko na tila wala sa karakter ang kanyang guro, pumunta doon si Rui at sinabihan siyang ihinto ang pagbebenta ng obus ng napakaikli. Sinabi niya sa kanya na mayroong 100 mga disipulo sa sekta ng Reikin noong ginintuang panahon nito, at si Obu ay isa sa 10 lamang na nakaligtas. Higit pa rito, siya ay naging isang elder sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sariling pamamaraan na nalampasan ang kahirapan na dulot ng kanyang kakaibang espiritu. Sinabi ni Rei na ginugol ni Obu ang lahat ng kanyang pera sa pagsasanay at sinabi ni Oroco na ang ibig niyang sabihin ay alak. Sinabi ni Rei na ang alkohol mismo ay ang banal na gamot na nagpapalakas kay Obu. Sa kabilang banda, dinala ng mga matatanda ang patotoo ni Obu sa papel ng katotohanan sa pinuno ng sekta at hiniling niya sa kanila na ibigay ito sa kanilang panauhin, si Master Shio. Nataranta si Shiro nang mabasa ito at tinanong ang pinuno ng sekta kung sinusubukan pa rin niyang pagtakpan si Obu. Sumagot ang pinuno na hindi na siya kailangang takpan dahil wala siyang ginawang mali. Sinabi niya kay Shiho na kung gusto niyang patunayan ang kanyang punto ay dapat siyang magdala ng ilang tiyak na patunay dito. Ang mga salitang ito ay nagpahid sa kanya sa maling paraan at nasaktan ang kanyang kaakuhan bilang isang elder ng Seikyo sect na siyang kasalukuyang pinuno ng Alliance of the Major Sects. Ang totoo, si Shio ang nasa likod ng peking sekta na nanloloko ng mga tao. Kinokontrol niya ang gobyerno at manipulahin ang mga tao na gamitin ang pamamaraan ng paglilinang na umuubos ng kanilang mga habang buhay, lahat para sa kapakanan ng kanyang pananaliksik. Matagal nang na-stalk si Shiro sa isang talampas habang mabilis na nahihigitan siya ng kanyang mga nasasakupan. Dahil sa pakiramdam ng desperasyon, nagpasya siyang mag-eksperimento sa mga karaniwang tao para makakuha ng mga bagong insight. Naging maayos ang lahat hanggang sa nagpakita si Obu at sinira ang kanyang mga plano. Ngayon ay natatakot si Shio na malaman ng sekta ng Seikyo ang tungkol sa kanyang masasamang gawa at pagkatapos ay maparusahan ka ng husto sa pagdungis sa iyong pangalan.
Desidido siyang gawin ang lahat para maibaon ang bagay dito. Sinabi niya sa pinuno ng sekta na hindi man lang niya tiningnan ang papel at naniniwalang tama yon, ibig sabihin ay may pakana siya laban sa kanya. Sinabi ng pinuno na ang nakasulat na patotoo ay para lamang niyang makita dahil lahat ng iba dito ay naniniwala kay Obu sa unang pagkakataon na sinabi niya sa kanila ang nangyari. Kahit na ang mga hindi karaniwang nakakasundo kay Obu ay sumasang-ayon na naniniwala sila sa kanya at tinanong sila ni Shio kung handa silang labanan ang sektang Sikyo na ito para sa kanya. Gayunpaman, ang pinuno ng sekta ay may parehong tanong para kay Shio. Tinanong niya siya kung ang sektang Sikyo ay pipili ng labanan sa sekta ng Reikin para lamang sa isang elder na hindi na makakapagbigay ng mga resulta. Galit na galit si Shio at sinabing hindi sila patatawarin ng sektang Sikyo. Biglang pumasok si Aomu sa silid at tinukso si Shio na umasa lamang sa kanyang reputasyon sa sex. Pinasasalamatan niya ang iba pang matatanda sa pagtitiwala sa kanya at pagkatapos ay bumaling kay Shio at sinabing panahon na para sa ikabubuti nila. Sinabi niya na ang pagtatalik, ito ay isang problema sa pagitan nilang dalawa, at dapat nilang ayusin ito sa isang one-on-one na tunggalian. Nagulat si Shio dahil siguradong tiwala si Obu na hamunin siya, kahit na mas mababa ito sa kanya ng isang buong yugto. Higit pa rito, kung tatanggapin niya ang tunggalian, hindi siya maaaring mandaya. Kaya nagpasya siyang ilabas ang kanyang espesyal na item, isang Tier 8 sword, na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Nagsimulang maglaway si Bomu habang iniisip niyang ibenta ito at pagkatapos ay inilipat ng pinuno ng sekta ang lahat ng partido sa arena ng duel. Napansin din ng mga alagad ang tunggalian at nagsimula silang magtipon upang panoorin ang palabas. Sinasamantala ni Oroku ang pagkakataong ito at lumikha ng isang paligsahan sa pagtaya upang makilahok ang lahat ng mga estudyante. Samantala, sinabi ni Shio kay Obu na kung matalo siya, papayag siya sa anumang isinulat niya sa papel. At kung manalo siya, dapat niyang bawiin ang kanyang mga claim. Itinaas ni Oma ang mga pusta at sinabing maaari niyang gamitin siya ng libre kung manalo siya, ngunit kung manalo siya, kukunin din niya ang kanyang banal na kagamitan. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Shio ang Heart Oath kung saan itinaya ng mga kalaban sa dueling ang kanilang kultibasyon sa isang patas na laban. Hindi sila makakatanggap ng anumang tulong sa labas at hindi makapatay ng kanilang kalaban. Pagkatapos ay hinampas ni Shio ang arena gamit ang kanyang espada, pinalitan ito ng lupa para sa taktikal na kalamangan dahil ang kalikasan ng kanyang espiritual na enerhiya ay lupa. Inilunsad niya ang unang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga rock spike patungo kay Obu na tumalon upang iwasan ang mga ito at pagkatapos ay itinigil ang kanilang pag-unlad sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanila ng kanyang kawayan na espada. Si Obu ay nakatayo sa tuktok ng mga spike at sinabihan si Shio na magsikap pa. Iniswing niya ang kanyang espada at nagpadala ng alabok na ulap patungo sa kanya. Madaling naalis ito ni Obu, ngunit ginamit ni Shio ang naunang pag-atake bilang isang distraction upang maabot ang likod niya. Hinarangan ni Obu ang kanyang pag-atake at ang kanyang kawayan na espada ay nawasak sa proseso. Ipinagmamalaki ni Shio ang kanyang maliit na tagumpay at nagtanong kung gusto niyang magpatuloy at kinukutya niya siya sa pagiging masaya nito. Gumagawa siya ng isa pang kawayan na espada mula sa manipis na hangin at sinabi na hindi niya kailangan ng tunay na espada para harapin ang isang tulad niya. Ngayon ay kinakabahan si Shio dahil napagtanto niyang mas maraming karanasan sa pakikipaglaban si Obu kaysa sa kanya. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang espesyalidad at gumawa ng maraming spell para mapagod siya. Una niya itong inatake ng isang kidlat, ngunit madaling hinarangan ito ni Obu gamit ang isang hadlang. Walang silbi ang kanyang kidlat at sinabi ni Obu na inaantok na siya ngayon. Direkta siyang sinisingil ni Shiro sa oras na ito, ngunit kahit na yon ay hindi sapat upang tumagos sa kanyang hadlang. Pinapataas niya ang intensity ng kanyang mga kidlat, ngunit ang harang ni Oba ay nakatayo pa rin ng malakas. Lumipad siya patungo kay Shio na nawalan na ng malay ngayon. Sumigaw siya habang gumagawa ng bolt tackle patungo sa kanya at pareho silang nabangga sa himpapawid. Isang mapagpasyang suntok si Obi at napaluhod si Shio. Napagtanto niya na nauubusan na siya ng kingayon at nagtataka kung paano magiging napakalakas ng isang antas na mas mababa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Obu na hindi siya malakas, ngunit siya ay masyadong mahina. Sinabi niya na umaasa lamang siya sa mga magarbong spell, ngunit kulang ang mga ito ng tunay na kapangyarihan. Sinabi ni Shio na ito ay dahil siya ay isang mananaliksik at hindi isang mandirigma at sinabi ni Obu na sila ay mga dahilan lamang ng isang talunan. Sinabi niya na ang kanyang mga pamamaraan ay masyadong masakit at malupit, kaya naman tinapos niya ang kanyang panloloko. Pumitik si Shido na nagsasabi na siya ay nasa tuktok ng revolusyon. Kung nagtagumpay ang kanyang pagsasaliksik, lumikha siya ng isa pang ginintuang panahon ng paglilinang. Tinanong siya ni Obio kung paano nangyari iyon kung ang lahat ng nagsasaka gamit ang kanyang pamamaraan ay namatay. Nagbibigay siya ng isang madamdamin na pananalita tungkol sa kung paano hindi patas na ang ilang mga tao ay ipinanganak na walang potensyal at ang kanyang pamamaraan ay makakatulong sa kanila na maging mas malakas. Dahan-dahan siyang pinalakpakan ni Obu bago sabihin sa kanya na ang mundo ng paglilinang ay hindi kailanman patas.
Inaangkin niya na kapag naabot ng isang tao ang kanilang limitasyon, dapat nilang matanto ang kanilang posisyon at sumuko. Sinabi niya kay Shibo na sa kanyang hangarin na isulong ang kanyang paglilinang, nakalimutan niya ang mga pangunahing kaalaman at iyon ang dahilan kung bakit siya natalo. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo pagkatapos marinig iyon at ibinigay kay Obu ang kanyang mahalagang espada. Sinabi niya na darating siya upang mag-issue ng isang formal na paghingi ng tawad kung magkakaroon siya ng pagkakataon na binanggit na siya ay tatanggap ng habambuhay na sentensya o parusang kamatayan para sa kanyang mga krimen. Si Shiro ay nag-alis nito, ngunit sa daan, nakahanap siya ng isa pang miyembro ng kanyang sekta. Ang lalaking nagngangalang Kasho ay tinutuya siya sa pagiging talunan at si Shiro ay handang makipagkamay. Gayunpaman, si Kasho ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa kanyang nakikita at inilagay ang kanyang espada sa kanyang lig. Sinabi niya kay Shio na siya ang pinakamalaking talunan sa sekta at nagpa siya na ibigay sa kanya ang kanyang parusa dito mismo. Sinabi ni Shio na hindi niya magagawa iyon ng walang opisyal na pagsubok, ngunit gumagamit pa rin si Kasho ng isang ipinagbabawal na spell at ginawa siyang asno. Alam niyang may konkretong patunay ang sekta ng Rikin laban sa kanya at tiyak na mabibigyan siya ng parusang ito pagkatapos ng paglilitis. Sinabihan ni Kashiro ang mga estudyante ni Shio na bumalik ng mag-isa dahil may mga bagay siyang dapat harapin. Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang inn at nakipagpulong sa isang impormante na nagbibigay sa kanya ng ilang impormasyon sa sekta ng Rikin. Habang binabasa iyon ni Kasho, napatulala siya at napagtanto na nagkamali si Kasho sa pagpili ng away sa kanila. Hindi nagtagal ay ipinadala niya ang kanyang mga estudyante upang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa sekta ng Rikin at nagpadala ng isa pang mensahe sa pinuno ng sekta. Iniisip ng pinuno na ito ay isang suhol upang patahimikin si Shio tungkol sa bagay na ito, ngunit nang makita niya ng maayos ang mensahe at regalo pagkatapos na maisuot ang kanyang salamin, siya ay natigilan. Tumawag siya ng isa pang elder para kausapin siya at ipinakita sa kanya ang ilang burger na may karne ng asno. Kakainin na sila ng matanda, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ng pinuno ng sekta na ang karne sa kanila ay pag-aari ni Shio dahil nakita niya ang paggamit ng kanyang kakayahan sa paghula. Ibinunyag ng pinuno na mayroon ding napakamahal na bato na ipinadala sa kanya ng sekta ng Seeker upang manahimik tungkol sa bagay na ito, ngunit gumawa siya ng isang plano upang gawin iyon. Sinabi niya na ang kamakailang sekta ng scamming ay talagang malapit sa kanilang teritoryo at ayon sa 7, maraming mga peking sekta ang lumalabas kamakailan. Sinabi ng pinuno na responsibilidad ng sekta ng Rikin na tiyakin ang kapayapaan sa kanilang rehiyon. Kaya naman plano niyang ipadala ang mga alagad na wala pang 10 taong karanasan para harapin ang mga masasamang elemento na bumabagabag sa lipunan. Ang matanda ay hindi masyadong sigurado tungkol doon dahil sinubukan nila ang isang bagay sa nakaraan at ito ay natapos ng masama. Gayon din, ang mga mag-aaral na may mas mababa sa 10 taong karanasan ay lubhang mahina at siya ay nag-aalala tungkol sa kanila. Tumawa ang pinuno at sinabi na hindi ito magiging pagsubok kung ito ay madali. Sa kabilang banda, ang mga espiya ni Kasho ay naghahanap ng mahinang link sa angkan ng Riken nang makita nila si Oroku na tumatakbo patungo sa kabubatan. Kinikilala nila siya bilang kanilang legacy disciple at inaakala nilang siya ang mahina nilang link, kaya sinusundan nila siya. Gayunpaman, nawala sila sa Oroku kapag naabot nila ang kagubatan. Nararamdaman nila ang ilang paggalaw sa mga palumpong at naging alerto, ngunit isang maliit na halimaw na fox lamang ang tumalon sa kanila. Habang sinusubukan nilang ilayo ito, nakuryente sila ng halimaw at sa wakas ay nagmukhang si Oroku. Tinanong niya ang dalawang lalaki kung ano ang gusto nila at inatake nila siya ng walang babala. Gayunpaman, hindi sila tugma para sa kanya at madali niyang natalo ang mga ito. Pagkatapos nito, pumunta siya sa tabing ilog kung saan nakilala niya si Kai pagkaraan ng mahabang panahon. Samantala, iniulat ng dalawang estudyante na mas malakas si Oroku kaysa sa nararapat at napagtanto ni Kasho na hindi na nila maaaring maliitin ang sekta ng Rikin. Sa kabilang banda, dinala ni Oroku ang ilang tsaa kay Obu na nag-aalinlangan na ito ay nalason, ngunit nalaman na masama lang ang lasa nito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Oroku kung paano niya natapos ang pagbangga sa ikapitong elder, at ang galit na si Obu ay sinaktan siya ng isang kisap mata sa noo na nakakalinis ng utak. Hindi ito gumana at napagtanto niya na naabot na niya ang ikasyam na antas ng amorphic bond technique. Nagulat si Boba dahil hindi niya ito itinuro sa kanya at sinabi ni Oroku na ginabayan siya ni Seven upang maabot ang ikasyam na antas. Nahihiyang kumilos si Obyu nang marinig niya ang tungkol sa kanya at pagkatapos ay pumunta si Oroku sa paksa at tinanong siya kung ano ang nangyari sa kamakailang tunggalian. Gusto niyang malaman kung paano niya matatalo ang isang taong nasa itaas niya. Sinabi sa kanya ni Obu na siya ay nasa yugto ng Jindan na itinuturing na ika-4 na pinakamataas na yugto, ngunit ang landas na nauuna mula doon ay hindi kinakailangang tuwid. Naniniwala siya na kahit na hindi umabante sa susunod na yugto, maaari siyang lumakas at makamit ang pagiging Diyos. Ngunit iyon ay teorya lamang niya. Pagkatapos noon, nagpasya siyang turuan si Oroku tungkol sa amorphic sword technique at handa na siya para dito. Sinabi sa kanya ni Haumu na mayroong mga 20 variant ng pamamaraan, ngunit para sa isang tulad niya, mayroon siyang 2 pagpipilian.
Hiniling niya sa kanya na pumili sa pagitan ng paraan ng pagtitiis at ang paraan ng karunungan at pinili ni Oroku ang karunungan bilang isang nerd. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Obu na kailangan muna niyang patuloy na tipunin si Kai araw-araw. Pagkatapos ay dapat niyang sanayin ang amorphic sword skills, na karaniwang kombinasyon ng lahat ng iba pang kasanayan sa espada sa mundo. Sinabi ni Obi na ang kanyang diskarte ay makakatulong sa kanya na talunin ang anumang estilo ng espada sa mundo, ngunit sinabi ni Oriku na ito ay masyadong malansa. Ibinaba muna ni Omu ang isang makapal na stack ng beginner sword techniques sa harap ni Oriku at sinabihan siya na master muna ang mga ito. Hindi ito partikular na mahirap para sa kanya at nagagawa niya ito sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Obu na ngayon ay dapat niyang pagsamahin ang mga elemento ng iba't ibang mga diskarte sa espada upang lumikha ng kanyang sarili. Sinabihan siya ni Oriku na huminto sa pagbibiro, ngunit iginiit niya na hindi siya ganoon. Sinabi niya sa kanya na ang mga diskarte sa espada ay sinadya upang pumatay ng iba at ang mga nakapirming diskarte ay may mga naayos na kahinaan. Kaya naman gusto niyang maging flexible si Oroku at gumawa ng teknike na mag-evolve kasama niya. Binabati niya ang pinakamahusay na swerte sa kanya at pagkatapos ay lilipad na nagsasabi na mayroon siyang ilang agarang gawain. Nagpasya si Horiko na bisitahin si Rei upang humingi ng gabay sa kanya, ngunit nalaman niyang sarado ang kanyang inn. Kaya bumalik siya sa inner dining hall para kumain at iniisip ang mga kahinaan ng beginner sword techniques. Madali niyang magagawa yon, ngunit hindi ganoon kadali ang pagsasama-sama ng mga ito. Habang siya ay nawawala sa pag-isip, ang lokong chef ay pumunta doon at nagtanong kung ang kanyang pagkain ay napakasama kaya hindi siya makapag-focus sa pagkain. Sinabi sa kanya ni Oroku na siya ay labis na nag-isip at ipinahayag na hiniling sa kanya ni Obu na lumikha ng kanyang sariling pamamaraan ng espada. Talagang nabigla ang chef nang marinig ito at nagtanong kung bakit siya gumagamit ng gayong kalahating puso na diskarte sa kanyang problema. Sinabi niya na hindi siya makakamit ng anuman sa pamamagitan ng pagtulad sa mga diskarte sa kanyang isipan dahil ang mga ito ay para sa praktikal na paggamit. Sinabi sa kanya ni Oroku na ang kanyang diskarte ay nagsisimula sa kanyang karunungan at pagkatapos ay nagsimulang umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang chef at sinabi na ang karunungan ay iba sa katalinuhan. Sinabi niya sa kanya na ang karunungan ay isang bagay na may karanasan at hindi mo iyon makukuha sa pamamagitan ng simulation. Sinabi ni Oroku na dapat niyang tulungan siya sa pagsasanay noon dahil ang isang kasing matalino niya ay dapat na master ng espada. Itinanggi iyon ng chef, ngunit bigla siyang inatake ni Oroku. Hinarangan niya ang kanyang pag-atake gamit ang isang tinidor at pagkatapos ay agad siyang nakiusap sa kanya na maging kanyang guro. Sumang-ayon ang chef at hindi nagtagal ay nagbihis bilang isang kabalyero upang makipagsapalaran kay Oroku. Siya ay masanay kaysa sa inaasahan ni Oroku at ipinagpatuloy nila ang pagsasanay ng magkasama sa loob ng 2 buwan. Di nagtagal pagkatapos nito, tinawag ang isang pagpupulong ng lahat ng mga disipulo sa sekta at dumating si Oroku ng huli gaya ng dati. Umupo siya sa harap kasama ang isa pang legacy na estudyante at pagkatapos ay sinimulan ng leader ng sekta ang pulong. Ipinaliwanag ng pinuno at ng mga elder na ipapadala sila sa isang misyon sa normal na mundo kung saan pagbutihin nila ang kanilang mga individual na kakayahan. Ang mga matatanda ay patuloy na nagbubulungan tungkol dito ng ilang sandali at tinapos ni Oroku ang kanilang panayam sa isang linya lamang. Pakiramdam niya ay napakatahimik ng sekta ng Reiki nitong mga nakaraang araw, kaya tiyak na sinusubukan nilang gumawa ng isang bagay na malaki upang mapataas ang kanilang reputasyon. Nang maglaon, tinuruan ni Ombu si Oroku na seryosohin ang misyon dahil kailangan niyang magsulat ng 5,000 salita na ulat na naglalarawan dito. Tiniyak niya sa kanya na walang magiging problema para sa isang nerd na katulad niya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Obu na dapat din niyang gamitin ang pagkakataong ito para putulin ang kanyang emosyonal na ugnayan sa mundo ng mga karaniwang tao dahil bilang isang magsasaka, tatahakin niya ang isang ganap na naiibang landas mula sa kanila. Sinabi niya sa kanya na ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang normal na tao at isang magsasaka ay hindi kapangyarihan ngunit habang buhay. At iyon ay nangangahulugan na ang bawat magsasaka ay makikita ang kanilang mga kaibigan at pamilya na pumanaw sa harap ng kanilang mga mata. Walang pakialam si Oroku tungkol doon at nagsimula siyang humiling na bigyan siya ni Obu ng pera para sa kanyang komportableng paglalakbay sa mundo ng mga karaniwang tao. Sinabi niya na wala siyang pera at tinanong siya ni Oroku kung ano ang ginawa niya sa pagnakawan na nakuha niya mula kay Shio. Nakita niya ang pinakamahal na alak sa mundo sa kanyang mga kamay at napagtanto niyang ginugol niya ang lahat para makuha ito. Gayunpaman, may regalo si Obu para kay Oriku. Binigyan niya siya ng isang toothpick na replika ng espada, na talagang ang maalamat na espada na ginamit ni Shio. Sinabi niya kay Oroku na maaaring ito ay isang malakas na sandata, ngunit napakahirap nitong kontrolin. Mayroong 1,000 taong gulang na espiritu ng espada na natutulog sa loob ng espada, at kahit si Obu ay hindi ito makontrol ng mabuti. Hinawakan ni Oroku ang espada at biglang nasumpungan ang sarili sa isip ng espiritu nito. Lumilitaw ang espiritu bilang isang maganda at eleganteng pulang ulo at awkward na binabati siya ni Oroku. Ipinakilala ng espiritu ang kanyang sarili bilang Ryanshu at sinabing matapat siyang naglingkod sa maraming Panginoon na may hawak ng espada. Lumilitaw din doon si Lobu at tinanong si Ryanshu kung magiging maayos si Oroku at nag-isip siya sandali bago sabihin na ito ay isang kawili-wiling paglalakbay sa unahan harap.
Sinabi ni Hobu kay Oroko na dahil si Brian Chu ay isang napakatandang espiritu, magiging mahirap siyang kontrolin, at maaari niyang hilingin sa pinuno ng sekta na burahin ang kanyang mga alaala para madali siyang makontrol. Sinabi ni Oroko na hindi niya kailangan yon. Sinasabi niya na marami siyang karanasan sa pagiging mabuting bahagi ng mga tiya at lola, at magiging maayos din siya kay Ryan Chu, ngunit naiinis siya kapag inihambing siya sa isang lola. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga mag-aaral ay umalis sa kanilang misyon sa mundo ng mga karaniwang tao. Binigyan sila ng guidebook na nagtuturo ng libu-libong mga trial spot sa buong rehiyon ng Soki. Gayunpaman, para kay Oroko, ang misyon na ito ay isang pagkakataon na makabalik sa kanyang tahanan na hindi niya nalampasan.